Si Haro ay isang loner at talunan na tinagurian ding pinakawalang silbing mangangaso ng halimaw sa kanyang akademya. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang siya ay mahawa ng isang virus na nagbigay sa kanya ng sobrang lakas na kakayahan, kaya ginamit niya ang mga ito upang lupigin ang mga halimaw sa araw at ang mga masasamang tao sa gabi. Humigit kumulang isang dekada na ang nakalipas, binomba ng isang grupo ng mga terorista ang isang pasilidad ng kalusugan, na nagdulot ng pagkalat ng isang hindi matatag na virus sa publiko. Tila, ang virus ay nakaapekto lamang sa utak at nagdulot sa milyon-milyong tao sa buong mundo na makakita ng mga nilalang na tinatawag na phantom, na mga supernatural na nilalang na umiiral sa metapisikal na eroplano. Mula noon, ilang sanggol ang nagsimulang magpakita ng mga kapangyarihang kayang sa pakikipaglaban sa mapanganib na mga multo, habang ang mga multo na hindi nakakasama ay mapayapang namumuhay kasama ng mga tao. Makalipas ang ilang taon, si Haro ay miyembro ng isang club na dalubhasa sa paghahanap at pagtugis ng mga multo. Isang umaga, ginaisang siya ni Ruru, ang kanyang kasamahang multo, na nagpapaalala sa kanya na mayroon siyang trabahong kailangan tapusin sa akademya. Agad, nagbihis si Haro ng mabilis na parang si Flash at nagmadaling lumabas para abutin ang pinakamalapit na tren. Maya-maya, dumating siya sa akademya at sumama sa kanyang kasama, si Mai, sa pakikipaglaban upang talunin ang isang mapanganib na multo. Dito, si Mai ang nangunguna sa offensiba habang binibigyan si Haro ng sapat na oras upang gamitin ang kanyang natatanging kakayahan, na nagpapahintulot sa kanya na iguhit ang mga multo at pagkatapos ay itago ang mga ito. Bagamat pareho silang nagtagumpay sa pagtatakda sa multo, tinawag sila ng kanilang mga kasamahan na walang silbi dahil may reputasyon silang natatalo sa malalakas na multo, at nakakainis ito kay Mai. Maya-maya, nag-ulat sina Haro at Mai sa kanilang instruktor, si Hameno, at nalaman nilang hindi sila babayaran para sa pagkatalo sa multo dahil sinira nila ang ari-arian ng akademya habang nakikipaglaban. Nakainis ito kay Mai nang marinig niya dahil umaasa siya sa gantimpala para makaraos sa natitirang bahagi ng buwan. Pagkatapos ay iminungkahi niya kay Haro na kumuha pa sila ng ibang miyembro sa kanilang koponan upang mas malaki ang tsansa nilang makatapos ng mga trabaho. Pagkatapos ng klase, umuwi si Haro at napansin ang isang cute na babaeng nagngangalang Reyna na napapalibutan ng grupo ng mapanganib na multo. Habang sinusubukan niyang iligtas siya, lumaki ang bibig nito ng 6 na pulgada at sinipsip ang lahat ng mga multo sa isang iglap, na nagpaiwan kay Haro na lubos na nagulat. Lumapit siya rito at nagsimulang pagmasdan ng kanyang kapangyarihan, naisip niya na sana'y maging bahagi rin siya ng kapangyarihang iyon. Sinaway siya ni Ruru, kaya nagbago siya ng isip at nagsimulang magmakaawa na sumali ito sa kanyang Phantom Hunting Club, ngunit tumanggi si Reyna. Habang sinusubukan niyang umalis, nawalan siya ng balanse at nadulas mula sa hagdanan, kaya sinubukan siyang seluhin ni Haro, ngunit nahulog siya sa ibabaw nito, at hinampas siya dahil sa pagsilip sa kanyang mga hindi dapat makita. Kinabukasan, nakilala ni Haro si Reyna sa akademya at nangakong ililibre siya ng tanghalian bilang paraan para mabago ang kanyang isip. Sa kantina, kumain si Reyna ng pasta na kasing laki ng Japan at tuwang-tuwa dahil hindi niya kayang makakain ng ganoong klaseng pagkain. Nang marinig ito, sinabi ni Haro sa kanya na mababayaran siya sa pagtatrabaho sa kanilang club. Kaya naging interesado si Reyna sumali at kalaunan ay nakipag-ugnayan kay Mai para sa isang trabaho. Maya-maya, dumating silang dalawa sa isang bukirin kung saan nakita nila ang isang grupo ng mga phantom na hugis tambol na kusang tumutugtog at sumasayaw. Nang makita sila, kinwestiyon ni Reyna ang pangangailangan na pigilan ang mga ito dahil mukha silang hindi nakakapinsala, kaya ipinaliwanag ni Mai na ang mga phantom ay nagdudulot ng radio interference, at ito ay isang problema. Pagkatapos ay sumugod siya sa mga phantom upang lumaban, ngunit madaling naitulak pabalik dahil ang mga ito ay may kagamitang mga cable na nakakapagpakuryente. Nang makita ito, ibinunyag ni Haro na ang mga multo ay mga kaluluwa ng gamit na pinabayaan ng mga taong nakasanayang maglaro sa kanila. Idinagdag din niya na sumasayaw ang mga multo upang ipahayag ang kanilang kalungkutan, at ang tanging paraan para mawala sila ay sumama sa kanilang sayaw. Kaya, sumama sina Haro, Reyna, at Mai sa sayaw at nagawa nilang makapasa sa unang round, na kinabibilangan ng pagsasayaw sa ilalim ng isang cable na may kuryente. Patuloy pa ring sumasayaw sina Haro at ang mga babae dahil hindi pa nasiyahan ang mga multo sa kanilang mga galaw. Sa isa pang round, si Reyna ay natanggal dahil sa pagod,
habang si Haru naman ay aksidenteng nahawakan ang cable at nakuryente, na nag-iwan kay. Kanilang kapalaran ay nasa kamay ni Mai. Para sa susunod na round, mas mababa ang cable kaysa dati, at natatakot si Mai sumayaw sa ilalim nito dahil nakaharang ang kanyang malalaking dibdib. Mabilis na nag-isip, sinimulan niyang igalaw-galaw ang mga ito upang ang natural na pag-indayog ng kanyang dibdib ay makaraan sa cable nang hindi natatamaan. Pagkatapos ng isang mapanganib na pagsubok, nagtagumpay si Mai sa pagkumpleto ng sayaw, kaya't natuwa ang mga multo at sumang-ayon na matatakan. Gayunpaman, dahil nakalimutan ni Haru ang kanyang sketchbook, nagboluntaryo si Reina na tatakan ang mga multo sa pamamagitan ng paglunok sa kanila ng sabay-sabay. Kinabukasan sa paaralan, lumapit si Reina kay Haru upang pag-usapan ang araw bago ang kanyang gig. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa relasyon nito kay Ruru, ngunit sumingit si Ruru upang magsimula. Nagrereklamo tungkol sa pinagmulan ng kanyang pangalan, kaya itinulak ni Haru si Ruru sa dingding na parang lamok bago sabihin kay Reina na si Ruru ay peste lang na hindi niya matanggal. Sakto namang dumaan ang isang bagong transfer student na nagngangalang Mines, at pinigilan siya ni Haru at Reina para batiin, ngunit binaliwala lang sila ni Mines. Habang tinititigan si Mines papalayo, naalala ni Haru ang panahong sinabi sa kanya ni Hameno kung paano nagtataglay si Mines ng malalakas na kapangyarihan ngunit mas gusto niyang maging isang soloista. Maya-maya, sinabi ni Hameno kina Haru at sa mga babae na ang mga security robot na naging multo ay nagdudulot ng gulo sa isang abandonadong pasilidad, at gusto niyang sila ang bahala rito. Idinagdag din niya na patungo na si Mines sa pasilidad, ngunit gusto niya silang tulungan si Mines dahil gusto niyang maunawaan ni Mines ang sukdulang kapangyarihan ng pagtutulungan. Samantala, dumating si Mines sa pasilidad at, nang makita ang mga robot na lumalapit sa kanya, binigkas niya ang kanyang mga salamangka bago kantahin ang mga ito upang maglabas ng apoy upang mawala ng silbi ang mga robot. Sa kasamaang palad, hindi gumana ang kanyang salamangka sa mga robot, at lumipat ang mga robot sa mode ng pag-atake upang labanan siya. Nang akalain niyang nawala na ang lahat ng pag-asa, biglang sumugod si Mai upang sip-a ng ilan sa mga robot at ginabayan ni Haru si Mines para makipagkita sa kanila. Agad na tinanong ni Mines kung bakit sila nakikialam sa kanyang misyon, para lamang malaman na ipinadala sila ni Hameno. Mas marami pang robot ang nagsimulang lapitan sila, dahilan upang malaman ni Haru na ang mga robot ay nagpaparami at kailangan nilang sirain ang pangunahing robot upang masira ang iba pa. Mabilis na sinubukan ni Mines ang kanyang spell sa pangunahing robot, ngunit hindi ito gumana tulad ng dati, kaya tinanong ni Ruru si Haru kung bakit, dahil siya ang parang Wikipedia ng grupo. Sumagot si Haru na ang mga robot ay marahil naglalabas ng baliktad na signal upang kanselahin ang boses ni Mines, kaya't walang epekto ang kanyang mga spell. Pagkatapos ay sinabi niya kay Mai na sirain ang speaker ng pangunahing robot, at mabilis na sumunod si Mai sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang malakas na suntok sa speaker ng robot. Dahil doon, sinubukan muli ni Mines ang kanyang spell, at lahat ng nagparaming. Nasira ang mga robot. Nilamon ni Reina ang mga labi ng robot habang si Mai ay gumamit ng spell ng apoy upang tunawin ang pangunahing robot. Hindi nagtagal, sinabi ni Haru kay Mai na tapos na siya sa pag-sketch ng pangunahing robot, kaya lumayo si Mai, binigyan si Haru ng pagkakataong selyuhan ang pangunahing robot sa kanyang sketchbook. Pagkatapos matapos ni Haru, nagpakilala si Mai kay Mines. Pinuri ni Mines ang mga kasanayan at pagtugon niya at ni Reina ngunit binaliwala ang isang galit na si Haru, na ayaw na hindi siya nakakuha ng anumang papuri. Nagsimulang mag-usi siya si Riri sa pasilidad, umaasang makahanap ng bagay na may halaga para ibenta sa eBay, subalit nakakita lang ng isang game console at siya ay nahumaling. Samantala, nagrereklamo si Reina tungkol sa kanyang maruming uniforme dahil medyo mahigpit ang kanyang mga magulang, kaya inalok ni Haru na dalhin siya sa lugar na ito para magpalit ng lumang damit ng kanyang ina. Sa apartment ni Haru, nalaman ng mga babae na mahilig siya sa maraming bagay na pang-nerd. Nagmamayabang din si Ruru tungkol sa game console na nakuha niya sa pasilidad, ngunit pakiramdam ni Haru ay masamang ideya ito dahil ginagawa lang siyang magnanakaw nito. Sagot ni Ruru na inabandona naman ang pasilidad sa umpisa pa lang, kaya kinuha ni Haru ang game console para tingnan ito. Nakita niyang iba't ibang numero ang binabasa nito, kaya nagtaka si Haru kung ito ay isang error code at sinubukang i-reset ito, ngunit naging blanko lang ito, kaya nagpa siya siyang i-charge ito. Pagkatapos nito, nagpaalam si Haru kay Reina, Mai,
At Ruro ay nagpaalam bago bumalik sa kanyang aklatan upang matuto pa tungkol sa game console sa internet. Kinabukasan sa eskwela, sinabi ni Haro sa mga babae na wala pa rin siyang ideya kung paano gumagana ang game console habang nakatuon siya sa kanyang pag-sketch. Dahil mausisa, tinanong ni Mai kung ano ang iginuguhit niya, at ipinakita niya ang isang demonyong tinatawag na March Osha na matagal na niyang ginagawa dahil gusto niyang paghusayin ang kanyang kakayahan sa pagpapatawag. Idinagdag din niya na kailangan niya ang demonyo upang tumulong sa mapanganib na mga multo, at kahit na sa tingin ng naninibugong si Ruro ay maaasahan niya ito para tumulong, ipinaalala ni Haru sa kanya na isa lamang siyang walang silbing istorbo para sa kanya. Pagkatapos noon, pumasok si Himina upang ipinasa sa kanila ang isa pang kahilingan upang tugisin ang isang multo sa dormitoryo ng mga babae, at agad na nag-overheat ang utak ni Haru dahil sa kawalan ng karanasan. Pagdating nila sa dormitoryo, nagreklamo ang mga nakatira tungkol sa isang lumilipad na bagay na palihim na kumukuha ng kanilang mga larawan tuwing nagpapalit sila ng damit. Agad na naunawaan ni Haru na inilalarawan nila ang isang multong namboboso, ngunit pagpasok nila sa silid, ang dekorasyon ay nagpaisip sa kanya kung naglakbay sila sa oras papunta sa Barbie Land. Pagkatapos ay naghintay sila na dumating ang multong namboboso, at matapos ang ilang oras na paghihintay, iminungkahi ni Reyna na magpalit sila ng damit. Baka sakaling maakit nito ang multo. Sumang-ayon si Mai, at pinaalis nila si Haru sa silid bago sila nagpalit ng damit. Nagpasya si Haru na ipagpatuloy ang kanyang pagguhit, nang marinig na dumating na ang multo. Agad siyang sumugod upang tumulong, ngunit inalis siya ni Mai sa bintana dahil hindi sila maayos ang pananamit. Talunan, bumalik siya sa pasukan ng silid upang hintayin silang hilingin ang kanyang presensya. Nang mangyari yun, at pumasok siya, napagtanto niya na mahirap mahuli ang multo, at sa proseso ng paghuli nito ay hindi sinasadyang napunta siya sa ilalim ng binti ni Reyna. Mabilis siyang inalis ni Reyna sa bintana ng Padalos Dalos, at nang bumalik siya sa silid muli, humingi ng tawad si Reyna, at doon lang niya nalaman na nasaktan pala ang kanyang daliri. Ginamit lang ni Haru ang dugo sa kanyang daliri upang ipatawag ang kay March Osha. Dahil nangangailangan ng dugo ang pagtawag ng mga demonyo. Sa halip na isang makapangyarihang dragon ang magpakita, nagulat siyang makita na ang kanyang ginuhit ay nagdulot lamang ng pagtawag sa isang cute na tuta. Mabilis siyang inutusan ni Mai na magtrabaho sa kung anong mayroon siya, ngunit nag-ambala siya ng multo na kumukuha ng kanyang mga larawan. Naiinis, pinalo niya ang multo ng isang patpat, nagdulot upang bumagsak ito kay March Osha na tila may pinipigilan. Hinabol naman ni March Osha ang multo dahil sa paggambala nito sa me-time niya hanggang sa mahuli niya ito, at ginamit ni Reyna ang pagkakataon upang lunukin ang multo. Kinabukasan, nagmadaling makipagkita kay Mai sina Haru at Reyna. Upang magsimula sa isang bagong gig ng magkasama, nilinaw din ni Reyna na nakasalubong niya si Haru habang papunta siya para makipagkita kay Reyna upang maiwasan ang anumang pagde-date. Mga paratang sa isang tambay na tulad ni Haru. Habang patuloy silang naglalakad, nagsimulang magsalita si Mai tungkol sa kanyang nakaraan matapos makakita ng ilang kabataan na dumaan. Ibinahagi niya na dati siyang napakatahimik at mahiyain, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Haru, at galit niya itong sinugod dahil sa pag-aakalang nagsisinungaling siya. Maya-maya, ibinigay ni Reyna sa kanila ang mga detalye tungkol sa multo na kanilang haharapin. Tila, pinipigilan ng mga multo ang mga tao na tumawid sa tulay ng bayan at hinahamon sila sa isang duwelo. Pagdating sa tulay, nagsalita si Mai tungkol sa kung paano pamilyar ang lugar sa kanya, nang may multong sumabat. Agad hinamon ni Mai ang multo sa isang duwelo, ngunit lumitaw ang isa pang multo at sinabi kay Mai na layunin nilang ipatawag siya. Sumagot si Mai na wala siyang ideya sa sinasabi nila, ngunit kung gusto nilang matikman ang kamao niya, lumapit sila sa kanya. Saka inatake ng mga multo si Mai habang pinanunood lang ni Haru at Reyna ang buong pangyayari na parang mga manunood. Habang ginagawa yon, sinipa nila si Mai sa kabilang direksyon, na naging dahilan para manghina si Mai. Nang makita ito, ipinagtanggol ni Haru si Mai sa pamamagitan ng mabilis na pagpapatawag kay Marcajas para ilihis ang atensyon ng mga multo. Pagkatapos, dali-dali siyang lumapit upang tingnan ang nahihina ng si Mai, at nang makitang labis siyang nanghihina, mabilis niya itong inilayo, na naging dahilan para hamanin ng mga multo si Mai sa isang muling laban kung nais niyang totohanang mawala. Kinabukasan, galit na isinumpa ni Mai ang mga multo, at nang itinuro ng iba na ang tiyak na siya ang hinahanap ng mga multo,
Sumagot siya na malamang narinig nila kung gaano siya kalakas. Pagkatapos ay iminungkahi niya na bumuo sila ng paraan upang ipagtanggol ang sarili laban sa mga multo, ngunit ipinunto ng iba na kailangan nila ng isa pang malakas na tao tulad ni Mai para makipaglaban sa mga multo, kaya sinimulan nilang isipin kung paano ito isasagawa. Ilang minuto ang lumipas, tinipon sila ni Mai para sa isang mabilis na sesyon ng pagsasanay sa martial arts at sinimulang sanayin sila. Pagkatapos ng sesyon ng pagsasanay, ipinabatid ni Mai sa kanila na si Haro ay mahina sa pakikipaglaban habang si Reina ay medyo mas mahusay, ngunit nag-aalangan siya na ilagay si Reina sa panganib. Pagkatapos ay nagpasya si Mai na ipagpatuloy ang pagsasanay kay Haro hanggang sa bumuti siya, ngunit ito ay nagparamdam lamang kay Reina na siya ay hindi kailangan sa grupo. Agad na naghanap si Haro ng madaling paraan upang makaiwas sa pagsasanay at iminungkahi niya na siya kopyahin ang mga alaala ni Mai sa kanyang memorya upang magamit niya ang mga kasanayan nito sa martial arts. Ipinaliwanag niya na may teorya na nagsasabing ang memorya ng tao ay hindi nakaimbak sa utak, kundi sa subconscious ng tao, na parang cloud data storage. Ginagawang posible ng imbakan na ito na kopyahin ang memorya ng isang tao sa memorya ng ibang tao. Gayunpaman, iniisip lang ni Mai na si Haro ay isang profesional na tamad na gumagawa ng mga dahilan, kaya ipinagtanggol niya ang sarili sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung gaano kasikat ang teorya noong dekada 80, hanggang sa inistorbo sila ni Himeno upang magbigay ng kanyang opinyon. Iminumungkahi ni Himeno na dahil nakakapagpatawag si Haro ng mga phantom, ibig sabihin ay kaya niyang ma-access ang metaphysical server ng mga alaala ng tao at kopyahin ang alaala ni Mai sa kanya. Pagkatapos ay tinanong nila si Himeno kung paano ma-access ang metaphysical, at ipinaalam ni Himeno sa kanila na mayroon siyang ideya, na nagpaiwan sa kanila na nalilito. Kinabukasan, napilitan sina Haro at Mai na maglaro sa parke habang pinapanood sila ni Himeno at Reina mula sa malayo dahil naniniwala si Himeno na kung magkakaroon sila ng masasayang alaala ng magkasama, ay mas mapapadali ang paglipat ng kanilang mga alaala. Matapos, lahat sila ay bumalik sa tulay. Biglang huminto si Mai sa gitna upang sabihin sa kanila na naalala na niya ang dahilan kung bakit pamilyar sa kanya ang lugar. Tila, minsang dumaan siya doon noong nasa isang biyahe siya noong preschool, at dahil mahiyain siya. Dati, naglalaro siya mag-isa. Habang naglalaro, dalawang bata na hindi pa niya nakikita noon ang lumapit para makipaglaro sa kanya, at nakipaglaro siya sa kanila. Ngayon na naaalala niya, napagtanto niya na hindi man lang niya naitanong ang kanilang pangalan at naiisip niya kung nasaan na kaya sila. Bigla, lumitaw ang dalawang multo mula kanina, at habang nakahanda siya umatake, mabilis siyang pinaalalahanan ni Haro na hindi pa niya nakukopya ang kanyang alaala, ngunit nauwi rin siya sa laban. Habang tumitindi ang laban, tumakbo si Haro para iligtas ang kanyang buhay, na siyang nagpalingat kay Mai dahil sa kanyang mga kalokohan, kaya nagbigay ng pagkakataon sa isa sa mga multo na suntukin si Mai. Mabilis na sumugod si Haro para saluhin siya bago siya bumagsak, ngunit nagbanggaan ang kanilang mga ulo sa proseso. Ang epekto ay nagpadala sa kanilang dalawa sa metapisikal, at sinabi ni Haro kay Mai na simulan niyang isipin ang kanyang pagsasanay sa martial arts para masimulan niyang kopyahin ito, at sumunod naman siya. Habang ginagawa ito, nakita ni Haro ang alaala ni Mai tungkol sa dalawang kabataan sa kanyang paglalakbay, na ikinagulat niya. Kaya nang makabalik sila sa kanilang mundo, sinabi ni Haro kay Mai na ang mga multo na humahabol sa kanya ay ang mga kabataang nakilala niya sa kanyang paglalakbay, na naging dahilan upang matulala siya sa mga multo bilang tugon. Hindi makapaniwala ang mga multo na hindi niya sila naaalala, kaya ipinakita nila mismo sa kanya ang alaala. Lumabas na inapi niya pala ang mga multo noong mas bata pa sila, na labis niyang ikinagulat. Pagkatapos ay hinayaan ng mga multo, ipaalam sa kanya na hinahanap siya ng mga ito simula ng araw na iyon upang maghayganti, ngunit napakalito pa rin niya. Ipinaliwanag ni Haro na malamang binago niya ang kanyang alaala upang umayon sa kanyang kasalukuyang sarili, at ang pagkarinig nito ay nagpabigla sa kanya. Hindi nagtagal, hinamon siya ng mga multo sa isang duelo, at tinanggap niya ito. Mabilis na sinabi ni Ruru kay Haro na sumama kay Mai sa hamon, habang hinihikayat din siya ni Himeno na gawin ito. Dahil doon, sumugod siya patungo sa mga multo at lumipad sa itaas nila nang tangkain siyang suntukin, kaya't nabigla ang iba. Punong-puno ng lakas, sinabihan niya si Mai na manatili sa likod at sumugod patungo sa mga multo.
Gayunpaman, iniwasan nila ang lahat ng kanyang suntok hanggang sa maubusan siya ng hininga. At bumagsak na parang lobong na wala ng hangin. Pagkatapos ay sumugod ang mga multo upang salakayin si Mai, habang pinapayuhan ni Himeno si Haro na gamitin ang mga espesyal na kakayahan ni Mai na kinopya niya mula rito. Dahil doon, tumayo siya at bumigkas ng mga spell ni Mai upang salakayin ang mga multo. Ang epekto nito ay nakagambala sa mga multo, sa gayon ay nagbigay kina Haro at Mai ng pagkakataong magtulungan at sabay-sabay na bumigkas ng mga spell upang talunin ang mga multo. Pagkatapos ng laban, tinulungan ni Mai ang mga natalong multo na makatayo, at nangako ang mga multo na babalik upang haminin siya bago maglaho. Matapos umalis ang mga multo, binati siya ni Reyna at Himeno sa magandang trabaho, at lumapit siya upang haplasan ang ulo ni Haro bilang pasasalamat sa pagtulong. Kinabukasan ng gabi, kumain sina Haro at ang mga babae sa isang restaurant. Salamat sa all-you-can-eat voucher na nakuha nila bilang bayad sa pagtalo sa mga multo. Matapos maubos ni Reyna ang kanyang ika-1,000 plato, nagtataka si Ruro kung saan napupunta ang lahat ng kinain niya dahil payat pa rin ang kanyang katawan, ngunit si Reyna mismo ay walang ideya. Maya-maya, humingi ng paumanhin si Reyna sa iba dahil sa sobrang pagkain, ngunit sinabi nila na ayos lang yun dahil pinaghirapan niya ito, kaya naman gumaan ang kanyang loob. Pagkatapos noon, nagpaalam ang iba sa kanya, at pumunta siya sa hintuan ng bus upang hintayin ang kanyang bus. Habang naghihintay, biglang may dumaang nagbibisikleta, at naisip niyang iyon ang kanyang tumakas na kapatid, ngunit kalaunay nalaman niyang nagkamali siya. Di nagtagal, isang misteryosong bus ang huminto sa harap niya, at inosente siyang sumakay, ngunit habang ang bus patuloy sa paglalakbay nito, nakita ito ni Minas at napagtanto na ito ay isang bus ng mga kaluluwa. Ilang oras pagkatapos, bigla na lang nakita ni Reyna ang sarili niya sa pasukan ng kanilang bahay at nagtaka kung paano siya napunta doon bago pumasok, kinabukasan sa paaralan. Matapos sabihin sa iba ang tungkol sa kanyang kakaibang engkwentro, nalaman ni Reyna mula kay Ruro na marahil ay nabighani siya ng isang multo. Sumali rin si Mina sa usapan upang sabihin na ang bus na sinakyan ni Reyna kahapon ay isang bus ng mga kaluluwa. Dahil doon, sumama ang buong grupo kay Reyna sa hintuan ng bus pagkatapos ng klase upang makita ang bus ng mga kaluluwa ng personal. Habang naghihintay sila, sinisisi ni Mikes si Minas dahil hindi nito tinulungan si Reyna kahapon, ngunit si Minas ay sinasabi na kayang pangalagaan ni Reyna ang sarili niya dahil mayroon siyang espesyal na kakayahan. Bago pa makasagot si Mikes, biglang lumitaw ang bus, at mabilis na pumasok si Reyna. Sinubukan siyang pigilan ni Haro sa pagmamadaling sumunod sa kanya, ngunit sumara ang pinto ng bus at nawala ito, na ikinataranta ni Mai. Sinabihan naman siya ni Minas na kumalma, sinisigurado na tiyak na babalik sila, ngunit kung patuloy na sasakay si Reyna sa bus sa bawat pagkakataon, kung gayon, malaki ang posibilidad na hindi na siya makabalik. Di nagtagal, ibinaba ng bus sina Haro at Reyna sa harap ng isang kakaibang bahay, habang palinggalinga si Haro, nagtataka kung nasaan sila. Isang naengkantong si Reyna ang mabilis na pumasok sa kakaibang bahay, na nag-iwan kay Haro na lubos na napatulala. Sa loob ng bahay, umupo si Reyna para mananghalian kasama ang kanyang mga magulang na mukhang baboy, na nagtanong kung naging maganda ang araw niya sa eskwelahan. Habang sinisimula ni Reyna na ibigay sa kanila ang mga detalye tungkol sa Phantom Club na sinalihan niya, si Haro, na nagmamasid sa kanila mula sa labas, ay nagmamadaling pumasok upang itanong kung may tornilyong lumuwag sa ulo ni Reyna na nagpapabigat sa kanya na makihalubilo sa mga Phantom. Tinawag lang siya ni Reyna na kuya bilang tugon, at ang mga magulang na mukhang baboy ay nagmamadaling salubungin siya habang nakatitig lang siya sa anyo ng baboy na kasya sa bulsa, nagulat na gulat. Pagkatapos ng pagbati, sinilbihan nila siya ng kanyang pagkain, at tinikman niya ito dahil sa kagandahang loob, para lang agad siyang nabighani. Kinabukasan, nagpaalam sila sa mga magulang na parang baboy habang patungo sila sa eskwelahan sakay ng mahiwagang bus. Sa loob ng bus, biglang natauhan si Haro at nagtaka kung ano ang nangyayari. Tinawag niya si Reyna, na nabighani pa rin, para gisingin, pero bigla na lang silang lumitaw sa harap ng bahay nito. Nagkamalay si Reyna, at ipinakita ni Haro sa kanya ang oras para ipakita na walang oras na lumipas mula nang sumakay sila sa bus sa eskwelahan. Sa sandaling yun, tinawag ng tatay ni Reyna si Reyna sa pamamagitan ng speaker ng kanilang bahay para magtanong tungkol kay Haro,
at mabilis siyang sumagot na kaklase lang niya ito na naghatid sa kanya dahil dumidilim na. Nagpaalam siya kay Haro at mabilis na pumasok sa loob bago pa si Haro kayang magsabi ng kahit ano. Kinabukasan sa eskwelahan, ipinaalam ni Minus sa kanila na ang multo na kinasasangkutan nila ay nanggagayuman ng tao at dinadala sila sa sarili nitong mundo. Nag-aalala, tinanong ni Mai si Reyna kung may ideya siya kung bakit mangyayari ang ganoong bagay sa kanya. Kaya nagkwento siya tungkol sa hindi gusto ng kanyang mga magulang na siya ay isang Phantom Eater dahil ayaw nila sa mga multo sa kabuuan. Idinagdag din niya na umalis ang kanyang kapatid sa bahay dahil sawa na siya sa paninindigan ng kanyang mga magulang tungkol sa mga multo. Nang tanungin tungkol sa kanyang kapatid, sumagot siya na ang kanyang kapatid ay kamukhang kamukha ni Mai at humingi ng tawad dahil hindi niya sinabi sa kanila ng mas maaga. Nararamdaman ni Haro na ang mga multo ay malamang na sinasamantala ang damdamin ni Reyna. Habang umaalis si Minus para harapin ang ilang multo ng mag-isa. Pagkatapos ng klase para sa araw na yon, lahat sila ay nagtitipon sa hintuan ng bus upang hintayin ang pagdating ng misteryosong bus. Nang dumating ito, mabilis na kinukuha ni Haro ang kanyang sketchpad upang simulan ang pagguhit ng bus, ngunit sa proseso ay nabighani siya. Sa pagkakita nito, napagtanto ni Mai na may epekto pa rin sa kanya ang mga multo, kaya nang pumasok siya kasama si Reyna, sumama si Mai upang tingnan kung mailigtas niya sila. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang mundo at nakita ang kakaibang bahay. Nang marinig niya ang kanilang mga tinig, napagpasyahan niya kasama si Ruru, na kasama niya, na sila ay nabighani at mabilis siyang pumasok upang kunin ang kanyang mga kaibigan. Sa halip, tinawagan lang ni Reyna ang kanyang kapatid at dali-dali silang lahat na yamakap sa kanya. Iniisip na siya ang takas na kapatid ni Reyna. Pagkatapos nito, hinainan nila siya ng pagkain at ang mga magulang na parang baboy ay nagsimulang magsalita kung paano hindi na nila siya sasaktan pa. Dahil dito, napagtanto niya na ipinapakita nila ang tunay na damdamin ni Reyna, ngunit sinabi ni Ruru sa kanya na huwag magpadala habang patuloy siyang ngumunguya sa pagkaing ibinigay sa kanya. Pagkatapos, pinatikim siya ni Ruru ng pagkain, at paglunok niya rito, agad siyang nabighani. Dahil doon, nakisama siya sa pamilya. Pagkaraan ng maikling panahon, nagpunta si Haro sa palikuran, at habang naroon, napagtanto niya na hindi na siya nabighani. Dahil doon, tinawagan niya si Reyna sa banyo at sinimulang mainip siya sa pamamagitan ng pagkukwento ng kasaysayan kung paano itinuturing ang mga banyo bilang portal sa iba't ibang dimensyon, kaya mas madali para sa kanya na makawala sa kanyang pantasya dito. Pagkatapos ay sinimulan niya itong kalugan upang maibalik ang kanyang ulirat, ngunit ayaw niyang gumalaw, kaya bigla niya itong niyakap, na siyang dahilan upang magkamalay siya, at agad niya itong itinulak patungo sa inidoro dahil sa panghihimasok. Pagkaraan ng ilang sandali, malungkot na nakatingin si Reyna sa mga magulang na mukhang baboy na kinakausap ang isang nabighaning si Mai. Tahimik na umaasa na sana ay maging ganoon din ang kanyang tunay na mga magulang sa kanyang kapatid balang araw. Pagkatapos ay nagtapat siya kay Haro tungkol sa pakiramdam niyang nabibilang siya sa kakaibang mundong ito dahil mukhang napaka-perpekto ng lahat doon. Noon din, dinala siya ng mga magulang na mukhang baboy sa isang dimensyon kung saan pinapili siya kung babalik sa dating mundo o mananatili sa kasalukuyang mundo. Bilang tugon, lumakad si Reyna patungo sa kanila. Ngunit tumakbo si Haro para pigilan siya dahil ang paggawa ng gayong desisyon ay magpapanatili sa kanya sa mundong iyon ng tuluyan. Nabatid na hindi niya siya maabutin, isiniwalat niya na iniwan siya at ang kanyang ama ng sarili niyang ina tulad ng pag-iwan ng kapatid nito sa kanya. Sa kabila nito, nanatili siya sa kanyang ama dahil ang pag-alis ay makakasira lamang sa kanyang puso habang umaasa pa rin na babalik ang kanyang ina balang araw. Sinabi niya sa kanya na kung babalik ang kapatid niya at wala na siya, masisira ang puso ng kanyang kapatid. Nagmamakaawa siya na huwag itong mawalan ng pokus at bumalik kasama niya, at nang marinig ito ay napahagulgol siya habang umatras. Ang mga magulang na mukhang baboy ay nagpaalam sa kanya at naglaho habang patuloy lang siyang umiyak ng husto, naawa sa kanila. Kinabukasan, humingi ng paumanhin si Reyna sa iba dahil sa pagbigay niya ng stress sa kanila tungkol sa kanyang issue, at ipinaalam niya sa kanila na sinabi na niya sa kanyang mga magulang ang kanyang pagkasangkot sa club dahil pakiramdam niya ay panahon na para malaman nila. Sa sumunod na linggo, sumabak si Mine sa isang misyon upang pigilan ang isang multong truck na magdulot ng kaguluhan sa highway. Pagkatapos niya, pinasalamatan siya ng driver ng truck sa kanyang ginawa, at habang sinimulan niyang ikwento kung paano ang truck ay orihinal na humaharang sa
highway, nagpaalam si Mines dahil wala siyang oras para sa walang kabuluhang usapan. Palagi niyang ginusto ang manatiling malayo sa iba simula nang lumabas ang kanyang mga kakayahan ilang taon na ang nakakaraan. Kaya nang marinig niya si Shosok na kinukwento ang kanyang buhay kay Haro habang tanghalian tungkol sa kung paano siya naging popular hanggang sa bigla siyang nagpasya na lumayo, nagkibit balikat siya, kahit na muntik nang maihi ang mga lalaki sa kanilang pantalon. Pagkatapos ng tanghalian, nakipagkita siya kay Himeno para sa kanyang susunod na gawain. Nalaman niya na kailangan niyang pabagsakin ng isang multo na umaatake sa mga kulungan ng kuneho at mga bahay ibon sa iba't ibang paaralan dahil baka ang kanilang paaralan ang susunod. Makalipas ang ilang oras, umuwi si Haro kasama si Reina at Mai, para makita lamang nila si Mines na naglalakad ng mag-isa, at nagtataka sila kung ano ang ginagawa niya. Mabilis na humingi ng paumanhin si Haro upang puntahan si Mines para mag-sorry dahil masama pa rin ang kanyang pakiramdam sa nangyari noong lunch break. Di nagtagal, sorpresang nilapitan ni Mines si Corum, na nooy nagpapakain ng mga kuneho sa kulungan ng paaralan, upang tanungin kung siya ang nakatoka sa pagpapakain. Sa tamang pagkakataon, lumitaw ang multo, at nang makita ang laki ng tatlong ulong dragon, mabilis na tumakbo si Corum para magtago. Isang matapang na si Mines ang nagpakawala ng kanyang awit na orasayon sa multo upang harangin ang atake nito, na nagresulta upang ang multo ay magulat. Dumating si Haro at nakita ang multo, ngunit bago pa man siya makagawa. Kahit ano, sumugod ang multo sa kanya, kaya itinulak siya ni Mines palayo upang maiwasang maluto. Ginamit ng multo ang pagkakataon para umihip ng gas kay Mines, na naging dahilan kung bakit hindi na siya makakanta dahil sa labis na laso ng gas. Nang makita ito, ipinatawag ni Corum ang kanyang teddy bear na si Albrecht upang iligtas si Mines, at ang teddy ay nag-iba anyo at naging isang malaking plushie na tila may pambihirang lakas at sinuntok ang multo at tumilapon ito palayo patungo sa himpapawid. Bigla siyang dumating upang bigyan ng huling sipa ang multo, at nawala ang multo. Pagkatapos nito, sumugod si Haro kay Mines upang tingnan kung ayos lang siya, ngunit tanging tunog lamang ang kanyang nasagot habang huminga ng maluwag si Corum. Di nagtagal, ginagamot ni Reina si Mines sa klinika, at pinasalamatan ni Haro si Corum sa pagtulong nito sa kanila kanina. Sinamantala ni Corum ang pagkakataon para ipakilala ang sarili bilang kanilang junior at ipinakita kay Haro ang kanyang teddy bear. Habang nagpapatuloy sila sa pag-uusap, biglang sumingit si Mines para ipahayag na tatalunin niya mismo ang Phantom. Sinabi ni Mai kay Mines na huwag magpatawa dahil hindi niya nga magamit ang kanyang kapangyarihan sa kasalukuyan at iminungkahi na magpahinga siya. Ngunit tiniyak ni Mines na babalik ang kanyang boses kaya dapat niyang tigilan ang pagiging nanay-nanayan. Naiinis, bumawi si Mai na wala siyang karapatang kausapin siya ng ganoon, at habang nagpapatuloy ang sagutan ng mga babae, biglang sumingit si Himeno para imungkahi. Mayroon silang karera upang matukoy kung sino ang tatalo sa Phantom. Nagustuhan ni Mai ang ideya, ngunit si Mines ay nagsara lamang ng kamao sa galit dahil ayaw niya ang pakikialam ni Himeno, kaya nang imungkahi ni Himeno na magpahinga si Mines, galit na lumabas si Mines. Sinabi naman ni Haro sa kanila na tutulungan niya si Mines bago umalis. Nararamdaman ni Reina na mabait si Haro kay Mines dahil may utang na loob siya kay Mines dahil nawalan si Mines ng boses habang sinisikap siyang tulungan kanina. Gayunpaman, isang determinadong Mai, na gusto lang manalo sa karera upang harapin ang Phantom, ay pumunta para makipagkita kay Corum at tinanong kung gusto nitong sumali sa kanyang koponan bilang miyembro ng reserba, na ikinagulat ng husto ni Corum. Samantala, sinabihan ni Mines si Haro, na patuloy na sumusunod sa kanya na parang nawawalang tuta, na humanap ng kapaki-pakinabang na gagawin, ngunit tumanggi ito. Nang umubo siya, lumapit si Haro upang tingnan siya, ngunit sinabi lang nito na tatalunin niya ang multo anuman ang mangyari. Dahil sa pagtataka, nagtanong si Haro kung may sama siya ng loob sa partikular na multong ito, ngunit hindi niya ito pinansin at patuloy na naglakad. Gayunpaman, patuloy niya itong sinundan habang sinusuri nito ang lahat ng bahay ibon sa lugar para sa multo hanggang sa gabing-gabi, nang mapagod din siya. Kinabukasan ng umaga, dumating si Haro sa bahay ni Mines upang tingnan siya at samahan papunta sa paaralan. Sa daan, nakasalubong nila sina Mai, Reina, at Corum na nagpapatrolya sa lugar para sa Phantom, at sina Mines at Mai ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo tulad ng dalawang alpha female na nagpapaligsahan kung sino ang mas dominante. Mabilis na sinubukan ni Haro na pag-aani ng tensyon sa pagitan ng dalawang babae,
ngunit hindi siya pinansin ni Mai dahil galit pa rin ito na pinili niyang tulungan si Mines. Nagpatuloy sa paglalakad si Mines, at dali-daling sumunod si Haru sa kanya habang nagrereklamo si Mai sa iba na si Haru ay kumikilos na parang isang walang karanasan na ginagawa ang lahat para mapansin ng isang mapangahas. Ilang minuto ang lumipas, natagpuan ni Mines ang Phantom at inatake ito, ngunit hinaranggan ng Phantom ang kanyang atake, kaya inilabas ni Haru ang kanyang sketchbook at ipinatawag si March Osha. Ginulo ni March Osha ang Phantom hanggang sa ito ay nawala dahil sa pagkainis. Pagkatapos ay si Haru nagmamadali upang tingnan si Mines, ngunit hindi siya pinansin nito at pumunta upang hanapin ang Phantom, determinado itong tapusin mag-isa. Nagtataka si Haru kung bakit ba gayon na lamang ang kagustuhan nitong patunayan ang sarili bago siya sumugod upang sundan ito, upang makita lamang na matagal na pala itong wala. Nag-aalala, pumunta siya upang mag-ulat kay Himeno, at ipinabatid ni Himeno sa kanya na ang kapangyarihan ni Mines ay na-trigger pala ng isang Phantom na umaatake sa mga hayop sa kanyang preschool. Bagaman selyado na niya ang Phantom, ang kanyang mga kaklase, guro, at maging ang mga magulang ay natakot sa kanya. Kalaunay ipinadala siya ng kanyang mga magulang sa isang ahensya ng pagkontrol ng mga Phantom, na naging dahilan upang ilagay niya ang sarili sa airplane mode simula noon. Ipinunto ni Himeno na ang Phantom na hinahanap niya ay malamang nakahawig ng nakasalamuhan niya noong bata pa siya, na marahil ang dahilan kung bakit siya ay puspusan sa paghahanap nito. Di nagtagal, nakatanggap si Haru ng tawag mula kay Ruru, na nagbigay sa kanya ng kasalukuyang lokasyon ni Mines. Samantala, nakaharap ni Mines ang multo, at habang patuloy silang naglalaban, nagpakawala ng gas ang multo sa kanya, at siya ay bumagsak mula sa epekto. Nagpatuloy ang multo sa pagpapalabas ng asul na apoy upang tapusin siya, ngunit biglang dumating si Marcosia upang pigilan ang multo at panatilihin itong abala. Ginamit naman ni Haru ang pagkakataon upang buhatin si Mines, saktong pagdating ni Mina at ng iba pa. Mabilis na pinatawag ni Kurumi si Albrecht upang harapin ang multo, habang gumamit si Mai ng kanyang salamangka para tuluyang tapusin ang multo. Mabilis na iginuhit ni Haru ang multo sa kanyang sketchbook, at ginamit ito para selyuhan ang multo bago dali-daling lapitan si Mines. Iminungkahi ni Reina na tumawag sila ng ambulansya, ngunit hinimok lang siya ni Himeno na gamitin ang kanyang likas na kakayahang magpagaling, at sumunod naman si Reina. Nang matapos si Reina, ipinakita ni Haru kay Mines na naselyuhan na ang multo, ngunit umalis lang si Mines dahil nahihiya siya. Pagkatapos ay pinasalamatan ni Mai si Kurumi sa pagtulong, ipinangako na tatawagin siya sa hinaharap kung kinakailangan. Kinabukasan ng umaga, nakita ni Haru si Mines na naghihintay sa kanya sa labas ng kanyang apartment, at pinasalamatan niya ito sa pagtulong sa kanya, na ikinatulala niya ng lubusan. Kinabukasan, habang papunta si Kurumi sa eskwelahan, naiisip niya ang sinabi ni Mai tungkol sa muli nilang pagdepende sa kanya kung kailangan nila ng tulong. Bigla, bilang isang patuloy na nakikipagbuno sa kanyang pagkakakilanlan, nagtataka si Kurumi kung kakayanin pa niyang tulungan silang muli, dahil ang makapunta sa eskwelahan ng mag-isa araw-araw ay isa ng malaking pagsubok para sa kanya. Sa totoo lang, ang tanging dahilan kung bakit siya papunta sa eskwelahan ay dahil ipinangako niya sa kanyang mga kaibigan na gusto niyang makipagpalitan ng magagandang sticker sa kanila. Sa daan, nakarating siya sa isang tawiran ng pedestrian na puno ng mga lusak mula sa nakaraang ulan. Kinukumbinsi niya ang sarili na kung makatawid siya sa kalsada ng matagumpay, nang hindi natatapakan ng alinman sa mga lusak, siya. Naniniwala na makakagawa siya ng mahusay na trabaho sa pagtulong muli kay Haru at sa kanyang mga kaibigan. Kinakausap si Albrecht, ang kanyang teddy bear, nagsimula siyang tumawid sa kalsada, ginagawa ang lahat para maiwasan ang lahat ng mga basang bahagi. Samantala, si Haru, na dumadaan din sa rutang yun patungo sa paaralan kasama si Ruru, ay nakita siya sa gitna ng kalsada. Pagkatapos ay casual siyang tumawag sa kanya, nagbibigay ng pagbati, ngunit hindi niya alam na ang buong pakikisalamuhan niya sa araw na yun ay nakasalalay sa maliit na sugal na ito na kanyang pinagdesisyonang gawin. Nang makita siya, si Kurumi ay nagulantang at nawalan ng balanse, ngunit habang malapit na siyang mahulog sa isang malaking sanaw ng tubig, sumugod si Haru sa gitna ng kalsada. Para iligtas siya, sa kanyang pagkabigla, nangyari ang hindi inaasahan nang biglang lumitaw ang isang maliwanag na ilaw mula sa kung saan ang sandaling hawakan niya ito. Ang lusak ng tubig ay naging isang portal, na agad nilang kinahulugan sa isang iglap.
Ilang segundo ang lumipas, natagpuan ni Kurumi, Haru, at Ruru ang kanilang sarili sa isang pantasyang mundo na puno ng naglalakihang kabute at kakaibang puno. Hindi nagtagal pagdating nila, lumitaw ang isang grupo ng mga teddy bear na nakasuot ng nakakatawang baluti, na nagpakilala bilang mga kabalyero na dumating upang ihatid siya sa kanilang amo, si Prinsipe Salmon. Ayon sa kanila, si Kurumi ang kanilang nawawalang prinsesa, na tila tumakas matapos siyang nakatakda sa kanilang Panginoon. Habang sinisikap ng mga kabalyero na dalhin siya ng sapilitan, sinubukan ni Haru na pigilan sila, ngunit napagtanto niya na naiwan niya ang kanyang sketchbook sa totoong mundo. Dahil nakita kung gaano siya kawalang silbi nang wala ang kanyang sketchbook, ang tanging magawa niya ay panuorin habang ang prinsesa na nasa kagipitan ay sapilitang dinala palayo ng masasamang gwardya. Nang tila nawawala na ang lahat ng pag-asa, biglang lumitaw si Albrecht at pinabagsak ang isa sa mga kabalyero. Nang makita siya, natakot ang iba pang mga kabalyero, dahil kilala siya bilang pinakamalakas na kabalyero sa buong lupain. Napilitan silang umatras, nangakong babalik upang singilin ang mga utang. Nang sila ay umalis, humingi ng tawad si Albrecht kay Kurumi dahil lumayo sa tabi niya sandali, pero winatli niya ito at niyakap siya, sinasabihan siya kung gaano siya kasaya na makita itong nagsasalita. Pagkatapos ay dinala sila ni Albrecht sa kanyang kublihan, kung saan ikinwento niya sa kanila ang lahat ng pangyayari. Ipinaliwanag niya na isang araw, isang angkan na kilala bilang Higay Humans ang biglang sumalakay sa kagubatan mula sa hilaga, at binawian ng buhay ang mga magulang ni Kurumi, na siyang mga pinuno ng lupain. At dahil hindi siya sapat ang lakas para talunin ang buong hukbo, sumumpa siya mula noon na poprotektahan niya ang prinsesa, habang naghahanap ng paraan para maibalik sa kanya ang trono. Pagkatapos ay lumingon si Albrecht kina Haru at Ruru at pinasalamatan sila sa pagdadala pabalik sa tahanan ng nawawalang prinsesa, na ikinalito nila. Di nagtagal, ilang tapat na kasama mula sa kaharian ang pumasok ng may pananabik upang kumpirmahin kung tunay ngang nakabalik na ang kanilang mahal na prinsesa. Si Albrecht ay napilitang mamagitin at ihatid sila palabas, habang ipinapaliwanag niya na kailangan ng prinsesa ng pahinga. Pagkaalis nila, sinubukan ni Kurumi ipaliwanag na hindi siya prinsesa, ngunit ibinigay lang ni Albrecht sa kanya ang isang pamanang pamilya, na sinasabi niyang sa kanya. Pagkatapos, lumabas siya upang magpatrolya sa lugar. Ilang sandali pagkaalis niya, pinagsama-sama ni Haru ang mga detalye kaya't naintindihan niya kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag niya na matapos siguro makaranas si Kurumi ng ilang panggigipit sa totoong mundo, nilikha niya ang pantaas-ayang mundong ito sa kanyang isipan bilang paraan ng pagtakas mula sa realidad. Ipinaliwanag din niya na dahil nilikha niya ang mundo, malamang nataglay niya ang di maisip na kapangyarihan dito. Ngunit ang nakakapagtaka pa rin para sa kanya ay ang katotohanang biglang nag-ulo ang mga bagay-bagay maging sa kanyang mundo, kaya't hinahanap niya ang mga pahiwatig na ito ay dapat dahil sa uri ng psikolohikal na problema na kasalukuyan niyang kinakaharap. Bigla, sumugod si Albrecht, inaanunsyo na inaatake sila ni Prinsipe Salmon at ng kanyang buong hukbo. Samantala, pabalik sa totoong mundo, habang nagtataka sina Mai at Reina kung ang isang kasing bata ni Kurumi ay ayos lang na makipaglaban sa mga multo kasama nila, siniguro ni Mene sa kanila na ang maliit na batang babae ay mas malakas kaysa sa kanya. Lumitaw, sa mundo ng pantasya, kinailangan ni Albrecht at ng iba pa na umatras mula sa kanyang pinagtataguan upang iwasan ang paparating na krisis. Habang sila ay umaatres, sinabi ni Albrecht sa prinsesa na subukang tumakas habang siya ay may iwan upang labanan ng sumusulong na mga puwersa, ngunit tinutulan ito ni Kurumi. Bigla, isang pana mula sa puwersa ni Prinsipe Salmon ang tumama kay Albrecht, na nagdulot ng sugat sa kanya. Dahil sa isa sa mga bitag na kabute na inihanda niya noon, nagawa nilang madala si Albrecht sa isang kuweba kung saan agad inalagaan ni Kurumi ang kanyang mga sugat. Ilang minuto ang lumipas, natuklasan silang muli ni Prinsipe Salmon, na nakagawa ng isang hindi masisirang sandata upang talunin sila at ipinipilit na gawing reyna si Kurumi. Habang siya ay dahan-daang lumalapit, sinubukan ni Albrecht na utusan ang prinsesa na tumakbo, ngunit tumanggi ito, sinasabing siya naman ang magpoprotekta sa kanya. Hawak ang mana ng pamilya, lumabas siya ng kuweba upang harapin ang dumarating na panganib. Muling tinanong ni Prinsipe Salmon kung papayag siyang maging reyna niya, at tinanggihan siya nito katulad ng pagtanggi ng iyong crush sa iyo noong ikaw ay nasa ikawalong baitang. Galit na galit, nagpa siya ang prinsipe na tuluyang talunin siya, ngunit habang lumalapit ito,
nakaramdam si Kurumi ng biglaang pag-agos ng kapangyarihan sa kanyang katawan habang nagiging isang makapangyarihang prinsesa. Ginamit niya ang mana bilang sandata, at agad niyang ginapi ang mga pangharing cake ng prinsesa. Nang makita kung paano siya napahiya, lumuhad si Prinsipe Salmon sa paanan ni Kurumi. Parang talunan at humihingi ng paumanhin bago tumakas. Bigla, bumalik sa normal ang mga bagay habang nagtatagpo sila muli sa totoong mundo. Napansin din ni Kurumi na wala na ang pinsala sa katawan ni Albrecht, na lubusang nagpaga ng kanyang loob. Sa huli ay sinundan ni Kurumi si Haru papuntang eskwelahan, kung saan nila nakilala ang iba pang miyembro ng grupo, na nag-anunsyo ng bagong kahilingan mula sa isang phantom na kanilang natanggap. Dahil mas nauunawaan na niya si Kurumi, sinubukan ni Haru na pagtakpan si Kurumi, ipinapaliwanag na hindi siya makakasama, ngunit pinutol siya ni Kurumi, ipinahahayag kung gaano niya kagustang maging bahagi ng misyon. Pagkatapos ay kumapit siya kay Albrecht habang ang buong koponan ay lumabas upang harapin ang susunod na misteryo. Kinabukasan sa daan papuntang eskwelahan, nakaramdam si Haru ng kakaibang pagod sa kanyang katawan. Ngunit nang sabihin niya ito, sinisi ni Ruru ito sa madalas niyang pagpupuyat para maglibang sa mga OnlyFans model. Nang hapon ding yun habang nagkaklase, labis na naramdaman ni Haru ang antok, at nalabanan lamang niya ito salamat kay Ruru, na patuloy na humihila sa kanyang buhok paminsan-minsan. Nang lumingon siya, laking gulat niya nang matuklasan na nakatulog din ang lahat, kasama na ang guro. Pagkatapos ng klase, napansin niya ang maraming estudyanteng natutulog sa di karaniwang lugar sa paligid ng eskwelahan, na nagpataas sa kanyang mga hinala. Sa oras ng tanghalian, nagtungo siya sa kantina ng paaralan, kung saan bigla siyang nagkaroon ng matinding pagnanasa sa isda. Nakipagsama sa iba pang mga babae, silang lahat ay naghalinhinan sa pagkain ng mas maraming isda hanggat kaya nila sa kantina. Samantala, si Menes, na nakatulog sa ibang lugar, ay biglang nakaramdam ng kakaibang sensasyon sa isang malayong lugar. Pagkagising, nagpasya siyang hanapin ang pinagmulan ng sensasyon, ngunit nagulat siyang makita lamang ang isang lumang inabandonang gusali, na tila ba isinara. Nang pag-usapan niya ito sa iba mamaya, ibinunyag ni May na ito ay isang gusali na karaniwang kilala bilang mansyon ng pusa. Ipinaliwanag pa niya na ito ay dating pag-aari ng isang napakabait na tao na karaniwang nagbibigay tirahan sa lahat ng ligaw na pusa sa kapitbahayan. Ngayong wala na ang may-ari, ang mga pusa ay bumibisita pa rin sa gusali, ngunit hindi karaniwang nakakasalubong ng sinuman sa loob. Ipinaliwanag niya na sa paglipas ng mga taon, ilang estudyante ang nagkagawi ang bisitahin ang gusali paminsan-minsan upang alagaan ang mga ligaw na pusa, ngunit palaging may mga ulat tungkol sa kanilang malubhang nasasaktan sa proseso, kaya napilitan ng paaralan na ipasara ang gusali. Ilang sandali pagkatapos, dumating si Kurumi sa silid at nagulat na makita ang grupo sa mga nakompromisong posisyon na hindi nila namalayan. Gayunpaman, nagpasya siyang ituloy ang kanyang sadya. Tila, isang kaibigan niya na nagngangalang Arina ang nawalan ng pusa, at sa kabila ng paghahanap sa lahat ng dako, hindi pa rin niya ito nahahanap. Kaya dumating si Kurumi upang humingi ng tulong sa grupo. Sa kabutihang palad para sa kanya, masaya namang tinanggap ni Haru at ng iba pa ang kahilingan at gumawa ng mga poster para sa nawawalang pusa. Habang nagkakabit sila ng mga poster sa paligid ng kapitbahayan, napadaan sila sa seksyon ng pagkain ng pusa sa isang convenience store, at bago pa nila namalayan, nagsimula na silang sobrang mahumaling sa amoy ng pagkain ng pusa. Sa sandaling yun nila napagtanto na may malinaw na mali sa kanila. Kinabukasan, pagdating ni Haru sa eskwelahan, labis siyang nagulat nang matuklasan na karamihan sa ibang estudyante, kasama ang buo niyang grupo, ay nagkaroon ng mga katangiang parang pusa magdamag. Si Kurumi, gayunpaman, ay nawala ng kakayahang makipag-usap ng maayos dahil bumubulong na lang siya ngayon. Habang iniisip nila kung ano ang sanhi, inihayag ni Menes na isang multo ang nasa likod nito. Pagkatapos, inakay niya ang buong grupo sa mansyon ng pusa, kung saan niya pinaniniwala ang naruroon ang sanhi. Habang papalapit sila sa gusali, narinig ni Kurumi ang tunog ng pusa, na kumbinsido siyang kay Rudolph, ang pusa ni Arina. Kinumpirma ng grupo na ang mansyon nga ang pinagmulan ng kanilang problema, kaya't sumulong sila papasok sa mansyon. Sinimulan ng grupo ang paghahanap kay Rudolph, ngunit pawang lumang at kung ano-anong gamit lang ang kanilang nakita na nakakalat. Matapos saliksikin ang lahat ng silid sa unang palapag, nagpasya ang grupo na umakyat sa susunod na palapag.
upang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap. Ang parehong proseso ay umuulit habang sila ay patuloy na lumilipat mula palapag sa palapag, nang walang nakitang anumang mahahawakan. Napansin ng grupo ang magkakatulad na disenyo habang umaakyat sila sa bawat palapag, kaya napagtanto nila na sila ay pinaglalaroan. Sa huli, ang tila dalawang palapag na gusali mula sa labas ay naging isang kastilyo na may walang katapusang palapag, kaya napilitan ng grupo na huminto sa paggalugad. Sila ay napilitang pumasok sa isa sa mga silid upang magpahinga. Pagkapasok pa lang nila sa silid, nakita nila si Rudolph, ang nawawalang pusa, sa isang upuan, ngunit bago pa sila makakilos, nagsara ang upuan at naglaho kasama nito ang pusa sa dingding. Napagtanto ng grupo na ang multo ay sumusubok sa kanila sa buong panahong ito. Sinubukan nilang umalis sa silid, ngunit napagtanto nilang hindi mabuksan ang mga pinto. Isinaalang-alang din nilang tumalon mula sa bintana, ngunit matapos mapagtanto kung gaano sila kataas, nagbago ang kanilang isip. Bigla, lumitaw ang isang dambuhalang pusa sa itaas nila at sinimulang manipulahin ang gusali upang salakayin sila. Agad namang sinimulan ni Manes at Mia ang kanilang pagkakataon at sinubukang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan laban dito, ngunit pinigilan sila ni Haro, itinuro na maaari nilang maging sanhi ng pagguho ng gusali sa kanila. Ang multo naman ay nagpatawag ng isang kastilyo ng pusa sa gitna ng silid, iniimbitahan silang pumasok. Nang makita ang kastilyo, nagduda ang grupo, ngunit pumasok si Kurom nang walang pag-aalinlangan. Kaya napilitan silang sundan siya. Sandali silang nagkita-kita sa isang makitid at madamong daanan, gumagapang patungo sa isang ilaw sa dulo, ngunit nawala ang buong lugar sa isang iglap habang nahuhulog sila sa isang walang laman na lupain. Pagkatapos ay nakita nila ang higanteng pusa na buhat-buhat ang buong gusali sa tabi ng isang grupo ng mga high school na babae. Pagkakita sa mga babae, agad silang nakilala ni Haro mula sa mga lumang litratong nakita nila sa gusali kanina. Doon niya naintindihan na walang masamang intensyon ng pusa at pinoprotektahan lang nito ang mga alaala nito. Nang walang pag-aalinlangan, lumapit sina Reina at Kurumi sa pusa at kinilala ang sakit nito. Pagkatapos ay hinanap nila si Rudolph, at sa kanilang pagkagulat, kusang loob itong ibinigay ng pusa. Sabik, yakapin nilang dalawa ang pusa. Sa sumunod na sandali, nagkita-kita muli ang buong grupo sa mansyon na nawala na ang lahat ng kanilang malapusang katangian. Nang maglaon sa araw na yun, nagpasya silang bigyan ng pabor ang gusali sa pamamagitan ng masusing paglilinis upang makatulong itong maging mas masigla. Upang pasalamatan sila sa paghahanap ng kanyang pusa, sumama si Reina sa proseso ng paglilinis. Sumama rin si Miss Hameno, tinitiyak na ang gusali ay maging malinis hanggat maaari habang naglilinis. Inihayag ng guro na kumonsulta siya sa paaralan at pinayagan silang gamitin ang gusali para sa anumang nais nila. Lahat sila ay nagpasya pagkatapos na gawin itong isang tea house, na maaaring puntahan at bisitahin ng mga mag-aaral mula sa paaralan anumang oras na gusto nila. Isang umaga habang may klase, biglang uminit ang buong kapaligiran at nagsimulang pagpawisan ng matindi ang lahat. Biglang pumasok si Ruro, nag-aanunsyo na isang hot spring na puno ng mga maltong unggoy ang mahiwagang lumitaw sa tabi ng gusali ng paaralan, paliwanag sa init. Habang iniisip kung anong diskarte ang gagawin, si Shosok, isa sa mga walang kwentang side character na estudyante, ay napuno na, kaya naghubad siya at sinubukang tumalon sa tubig, ngunit naitalsik sa kalawakan ng boss na multo. Tinanong ni Reina kung kaya itong selyuhan ni Haro, ngunit sumagot siya na kailangan niyang makita ang buong katawan ng multo bago niya ito perpektong maid-rowing, at dahil karamihan nito ay nakatago sa loob ng pool, magiging imposible ito. Iminungkahi niya na subukan ni Reina na sipsipin na lang ito, ngunit ipinahayag niya na kailangan munang hamina ang phantom bago ito mangyari. Dahil sa matinding init, inihayag ng autoridad ng paaralan na maliban kung may magawa tungkol sa sitwasyon, karamihan sa kanilang mga klase ay gaganapin sa summer break. Sa pagkakita kung gaano ito magiging problema, nagpasya ang mga estudyante na sila na mismo ang kumilos. Una, isang estudyante na may makapangyarihang phantom familiar ang sumubok na atakehin ng boss, ngunit agad na napahiya ang kanyang familiar. Sumunod, isa pang estudyante na may kahangahangang kakayahan ang nagpatawag ng libu-libong lugar mula sa langit at pinapadanak ang mga ito sa bukal, ngunit ang unggoy ay nagtapos. Sinasalo ang lahat. Ginagawa itong isang palabas ng circo habang kahanga-hanga nitong nilalaro ang mapanganib na mga talam para sa mga puntos ng aura.
Pagkatapos, si Shosok, na milagrosong nakabalik mula sa kanyang huling pakikipagsapalaran, ay naghahanda ng malakas na atake ng bolang apoy upang talunin ang unggoy, ngunit napapadpad lamang sa panibagong ekspedisyon. Matapos ang walang katapusang serye ng mga estudyanteng natalo ng multo, isang makapangyarihang grupo na kilala bilang Beach Angels ang dumating, umaasang makagawa ng pagbabago. Dahil ang bawat isa sa kanila ay may kakayahan sa tubig kasama ang kanilang pagtutulungan, nakakuha sila ng kalamangan sa maikling sandali bago sila tuluyang matalo ng buong buo. Matapos silang ganap na talunin sa labanan, ang maltong pinuno ay nagpapatuloy na lapastanganin ang mga mahihirap na estudyante, na traumatize ang lahat. Sa lalong madaling panahon, nagpasya si Mai na subukan ang mga multo. Paglabas niya, ang mga multo ay lubos na nahihipnotismo sa kanyang kagandahan. Alam niyang ang pagpasok sa teritoryo ng mga multo ay magbibigay sa kanila ng kalamangan, kaya't sinubukan ni Mai na iwasan ang tubig habang papalapit sa kanila, pero nadala siya sa kanyang layunin na hindi niya napansin na isa sa mga unggoy ay naglagay ng balat ng saging sa ilalim ng kanyang paa. Nawalan siya ng balanse at nahulog sa tubig. Dahil dito, naubos ang kanyang lakas, at parang di pa sapat, ang unggoy ay patuloy na lumalapastangan sa kanya, habang ang lahat ay nanunood sa kawalan ng pag-asa. Sinubukan ni Haro na tumulong sa pamamagitan ng pagtawag kay March Osias, ngunit ang aso ay bigo siyang tulungan dahil sa takot nito sa tubig. Gayun din, sinubukan ni Kurumi na tumulong sa pamamagitan ng pagpapadala kay Albrecht sa bukal, ngunit ito ay nabasa lang ng husto matapos sumipsip ng sobrang daming tubig. Nang subukan ni Menes ang kanyang atake, ganap na protektado ng tubig ang mga unggoy. Pagkatapos, siya ay nahimatay dahil sa sobrang init. Kalaunan, habang nag-iisip ng mga ideya, nagpasya si Haro at ang kanyang mga kaibigan na upang magkaroon ng pagkakataong makalaban ang multo, kailangan nilang humanap ng paraan para lapitan ito nang hindi napapansin. Ang pinakamagandang ideyang naisip nila ay pagbibihis kay Haro at Mai bilang isang kabayo. Sa simula, mukhang magtatagumpay ang kanilang plano. Habang papunta sila sa kalagitnaan ng bukal, ngunit biglang nagbago ang mga pangyayari nang biglang umakyat sa kanila ang mas maliliit na unggoy. Unti-unti silang natuklasan, nakilala si Mai bilang ang pinakamaganda mula kanina. Ang multo ay muling sinamantala siya habang hinihila siya ni Haro sa ligtas na lugar. Dahil hindi na posible ang pagpuslit sa multo, nagpasya ang grupo na akitin na lamang itong lumabas upang maiguhit ni Haro ang buong anyo nito. Una, lumabas si Reyna na nakasuot ng panglangoy, sinusubukang akitin ang bastos na unggoy. Sa loob ng 1 minuto, mukhang maayos ang takbo, ngunit nang paalis na sana ang unggoy mula sa tubig, nawalan ito ng interes at bumalik. Susunod, sinubukan namang gamitin ni Kurumi ang sandata na nakuha niya mula sa kanyang mundo ng pantasya upang pabagsakin ang multo, ngunit nauwi lamang sa pagkakaroon ng trauma mula sa nilalang. Sinubukan din ni Menes na akitin ang nilalang, ngunit hindi rin ito nagtapos ng maayos para sa kanya. Nauubusan na ng ideya, random na naalala ni Haro ang isang kawili-wiling katotohanan tungkol sa kung paano karaniwang may pulang keso ang mga babaeng unggoy tuwing sila ay nag-iinit. Dahil si Mai lamang ang paulit-ulit na pinagpakitaan ng interes ng multo, kinumbinsi niya ito na tulungan siya sa kanyang plano. Si Mai, na natrauma pa rin mula sa kanyang mga nakaraang engkwentro sa multo, diretsyong tumanggi, ngunit tiniyak ni Haro sa kanya na ang kanyang misyon ay akitin lamang ang unggoy. At natatataka niya ito bago pa man magkaroon ng pagkakataong muling makapaminsala sa kanya. Siya naman ay nag-aatubiling sumang-ayon na tumulong sa plano. Gaya ng napag-usapan, pinintahan ni Haro ng pula ang kanyang pisngi at iginiya siya palabas para tuksuhin ang unggoy. Sa sandaling makita ng unggoy ang kanyang pisngi, ito ay nagwala, habang lumabas ito sa tali sa unang pagkakataon para lang sunggaban siya. Sa proseso, nadapa si Mai sa isang pink na lata, na dumihan ng sketchbook ni Haro, na sumira sa buong plano. Desperado na tuparin ang kanyang pangako kay Mai, nagpasya siyang gamitin ang kanyang trump card, na palagi niyang iniipon para sa tamang sandali. Sa pagtataka ng lahat, si Haro, ang mahinang MC, ay gumamit ng espesyal na teknik na tinatawag na Abramelon's Finger at nagpatawag. Thulu, isang makapangyarihang pugita na bumaba sa Earth noong unang panahon. Thulu pagkatapos ay walang kahirap-hirap na tinalo ang Phantom. Bilang resulta, nahuli ito ng grupo. Habang sinusubukan nilang tuluyang supalan ito, napansin nila ang Phantom Boss at ang mga alagad nito na lumuluha,
kaya sila ay naging mausisa. Ruru pagkatapos ay nag-usyoso para sa impormasyon at nalaman ang sanhi. Lumabas na kamakailan lang ay iniwan ng Phantom Boss, kaya sinusubukan lang nitong tulungan ang sugatan nitong puso sa hot spring. Nalaman ang kwento, biglang lumitaw si MS Ameno, na nagsasabing mayroon siyang solusyon sa kanilang kasalukuyang problema. Sa isang iglap, binihisa niya si Haro ng costume ng unggoy na may pulang pisngi. At nakakagulat, kinain ito ng mapanlinlang na unggoy. Para bang hindi pa sapat yon, ginawa niyang nobya si Haro at ipinakasal siya sa unggoy bago pa niya maintindihan ang nangyayari. Isang hapon, habang mayroong mga extracurricular activities sa paaralan, nilapitan ni Ayumi, isang estudyante, si Haro at ang kanyang mga kaibigan. Iniharap niya sa kanila ang isang maikling script na isinulat niya. Nagmamakaawa na gampanan nila ito kasama niya sa isang darating na drama competition. Sinubukan ni Haro at ng iba na bawasan ang hinihingi niya, ngunit nagpumilit si Ayumi, nagmamakaawa na siya lang ang miyembro ng drama club at hindi niya kayang gampanan ang buong script ng mag-isa. Kalaunan, pumayag silang tulungan siya. Nang pumunta sila sa lumang gusali ng drama club para sa mga ensayo, hindi maalis ni Menes ang pakiramdam na may multo sa malapit, kaya nananatili siyang alerto. Tinulungan naman siya ni Ruru na magpakalma. Pinaniwala siyang kung sakaling may multo man sa paligid, ito ay isang walang masamang hangarin na may tunay na pagmamahal sa sining ng teatro. Nagpasya siyang makisama na lang hanggang sa malaman niya kung anong uri ng multo ito. Biglang nag-iba ng treto si Ayumi sa grupo at nagsimulang utusan sila. Ipinipilit na gampanan ng bawat isa ang kani-kanilang papel. Naging napakahigpit niya kaya halos hindi niya sila bigyan ng pahinga sa mga sesyon. Pagkatapos ng mga ensayo, habang pauwi sila kinagabihan, humingi siya ng tawad sa pagiging masyadong mahigpit sa kanila. Siya, nagpaliwanag na ang drama club ay natalo sa preliminaries sa loob ng 10 taon ng sunod-sunod, at kaya siya laging lubhang nagiging emosyonal tuwing usapang teatro. Ang natitirang bahagi ng grupo ay tiniyak sa kanya na sisiguraduhin nilang magkakaroon ng pagbabago sa pagkakataong ito. Kinabukasan, ginamit ni Haro at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang impluwensya upang magdala ng ilang karagdagang estudyante para tumulong sa background effects, at labis silang pinasasalamatan ni Ayumi para dito. Pagkatapos, sinimulan nila ang matinding mga ensayo bago ang kompetisyon habang pinagtutuunan ang mga kalakasan at kahinaan ng bawat isa. Sa araw ng kompetisyon, kinakabahang pinapanood ng grupo habang ang iba't ibang club ay sunod-sunod na nagpapakita ng kanilang mga piyesa. Sa huli, dumating ang kanilang turn, kaya lahat ay pamwesto, tulad ng kanilang nag-ensayo. Ilang minuto pa lamang sa kanilang sesyon, nakasalubong ni Haro at Reina, na nagpapanggap bilang naglalakbay na samurai, si Ayumi, na nakadamit bilang isang demonyo. Habang patuloy sila sa script, nangyari ang hindi inaasahan nang biglang magbago si Ayumi at maging isang tunay na demonyo. Nagulat, nag-atubili sila sandali, ngunit sa huli ay nagpasya silang ipagpatuloy ang script. Magkasama, tinalo nila ang demonyo, na sa huli ay nagbalik sa pagiging si Ayumi. Nang makita ang natatanging pagtatanghal, ang hukom at ang natitirang manunood ay nabigla, ngunit nagpasya silang maghintay hanggang sa matapos bago gumawa ng padulos-dulos na desisyon. Samantala, sa entablado, humingi ng tawad si Ayumi sa iba pa sa koponan dahil hindi nagsabi. Sila ang katotohanan sa buong panahong ito. Isiniwalat niya na siya pala ay isang multo na isinilang mula sa pagkatalo at pagkadismaya ng drama club sa paglipas ng mga taon. Nagpanggap siya bilang isang ordinaryong miyembro ng drama club at minanipula ang kanilang mga alaala, upang hindi nila siya matuklasan dahil naniniwala siyang tatakutin sila ng kanyang tunay na pagkatao. Pagkatapos magkumpisal at ipahayag ang kanyang tunay na hilig para kay Ayumi, taos-puso siyang humingi ng paumanhin sa grupo sa entablado at humiling na pigilan siya. Ngunit sa kanyang pagtataka, hinawakan nila ang kanyang kamay at hiniling na ipagpatuloy niya ang palabas dahil labis silang nagtrabaho para makarating dito. Siya ay labis na nagulantang sa damdamin habang niyakap nila siya. Sa isang iglap, nakalimutan ng grupo na sila ay nasa entablado, ngunit agad silang pinapaalalahanan ng palakpakan ng madla, na nag-aakalang bahagi ng dula ang buong pagtatanghal. Pagkatapos ay bumalik ang grupo sa set habang isinasagawa nila ang natitirang bahagi ng script ayon sa kanilang pinaghandaan. Kapag malapit nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga samurai, makikialam si Haro bilang isang iginagalang na tao upang ibunyag ang tunay na pakana ng demonyo.
Pagkatapos ay magsasama-sama silang lahat upang labanan ang masamang demonyo. Muling magbabagong anyo si Ayumi bilang isang demonyo, ngunit sa pagkakataong ito, pakiramdam ay ibang-iba. Ang buong entablado ay nagbabago at nagiging isang abalang bayan na may mga taga-nayo na abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Sa pilitan niyang kinuha si Mai, isang mahalagang tauhan sa kwento, at umatras. Pinipilit ang iba na habulin siya. Ang koponan ay napilitang magkaisa at magtulungan upang hanapin sila sa abalang bayan. Kalaunan, natagpuan nila sila sa isang liblib na gusali, ngunit bigla silang inatake ng ilang halimaw na anino na mukhang mapanganib, na nagtulak sa mga miyembro ng koponan na ipaglaban ang kanilang buhay. Samantala, habang dinadala ng demonyo si Mai sa tabing ilog, kumawala si Mai mula sa kapit nito at bigla itong inatake, na ikinagulat nito. Ang iba pang miyembro ng koponan ay agad na sumama sa kanya at naglunsad ng magkakaugnay na pag-atake sa demonyo, na tinalo ito kaagad. Sa sandaling matalo nila ang demonyo, bumalik sa normal ang entablado, at palakpakan sila ng mga manunood ng walang cap-aris. Pagkalipas ng ilang linggo, matapos maiuwi ng drama club ang tropeo, tinipon ni Ayumi ang buong grupo at sinimulan silang sanayin para sa isa pang kompetisyon, pinagsisihan nila na hindi nila siya napigilan noong may pagkakataon pa. Isang umaga, habang naghahanda si Haru para sa eskwelahan, labis siyang nadala sa paghahanap ng kanyang kurbata kaya't naapakan niya si Ruru, na payapang nakahiga sa sahig. Dahil naiinis, nagwala si Ruru sa paligid ng kanyang mukha, ngunit itinabilang siya ni Haru sa isang kumpas. Kalaunan, nakita niya ang kurbata at umalis papuntang eskwelahan, habang nagtatampo naman si Ruru sa kanyang sarili. Nang gabing yun, habang nagrereklamo si Ruru sa kanyang sarili sa parke, nilapitan siya ng isang kakaibang babae, na nagpapakilala sa sarili bilang ang mabait na mangkukulam na multo. Tila, lumilibot siya upang magbigay ng kagustuhan sa mga maltong nangangailangan nito. Nang marinig ang kanyang alok, agad na naghinala si Ruru, habang iniisip niya kung ano ang hihingi ng mangkukulam kapalit. Nang tanungin niya kung ano ang kapalit, sa kanyang pagkagulat, isiniwalat ng mangkukulam na walang kapalit, dahil yun lang ang kanyang dahilan ng pag-iral. Natuwa, tinanggap ni Ruru ang alok at ninais na maging kasing laki ng tao. Ang mangkukulam ay nagbigay sa kanya ng ilang kondisyon. Una, kung maging kasing laki siya ng tao, mawawalan siya ng kakayahang lumipad. Pangalawa, kung may makatuklas ng kanyang tunay na pagkakakilanlan, babalik ang hiling sa dati, at siya ay ibabalik sa normal. Pagkatapos pag-isipan nitong mabuti, sumasang-ayon si Ruru sa kondisyon, ngunit desperado siyang umaasa na hindi siya mahahanap ni Mina gamit ang matatalas nitong pandama. Ang mangkukulam ay nagpatuloy sa isang hiling, binago si Ruru sa isang kaakit-akit na estudyante bago maglaho. Nang bandang hapon ng araw na yun, nagpatala si Ruru sa klase ni Haru bilang isang bagong estudyante. Nang hilinggan siyang magpakilala, alam niyang makakalabas ang kanyang sikreto kung sasabihin niya ang tunay niyang pangalan, kaya Natsuno na lang ang tinawag niya sa sarili. Siya ay pinaupo sa isang bakanteng upuan sa tabi ni Haru. Tuwang-tuwa sa ideya ng pagtanggap ng mga klase sa tabi ni Haru, sinubukan ni Ruru na lumipad patungo sa kanya, ngunit nauwi sa pagkawala ng aura points nang mad-apa siya sa harap ng buong klase. Nang makarating siya sa kanyang upuan, itinuro ng isa sa mga batang lalaki kay Haru na kamukha niya ng kaunti si Ruru, ngunit pinutol siya ni Haru, na sinasabing pangarap lang ni Ruru ang maging kasing angas ni Natsuno. Si Ruru naman ay tahimik na nainis. Ilang minuto pa lang sa klase, nagsimulang antukin si Ruru, kaya sinubukan niyang magpaalam para maglakad-lakad. Ngunit pinigilan siya ni Haru, na ipinapaliwanag na hindi ganoon ang takbo ng mga bagay-bagay. Sa susunod na asignatura, sinabi ni Haru sa kanya na lilipat sila ng silid-aralan. Habang sinusubukan niyang akayin siya sa susunod na lugar, si Ruru, muli, ay nakalimutan na isa na siyang tao at sinubukan niyang lumipad palabas ng bintana. Kaya naman napunta siya sa pagbagsak sa isang puno, na labis na ikinabahala ng lahat. Sa mga aktibidad na extracurricular, karamihan sa sinusubukan ng kanyang mga kaklase na imbitahan si Ruru sa kanilang mga club, kaya napilitan siyang subukan ang kanyang mga kakayahan, ngunit kalaunan ay naging malinaw na ang tanging talento niya ay ang sobrang pagpapamalas ng kapalpakan sa anumang gawin niya. Dahil sa kanyang ganda, pinapatawad siya ng lahat, nagpapanggap na parang hindi siya muntik ng maging isang malaking banta sa buong paaralan. Matapos siyang lubos na mab-aigo sa lahat ng aktibidad na inialok sa kanya ng kanyang mga kaklase,
nagpasya si Ruru na sundan si Haro sa club nito. Nang makita niyang wala siyang anumang espesyal na kakayahan, nag-alinlangan si Haro na isama siya, ngunit kalaunan ay pumayag. Nang dalhin siya sa club room, nagtatanong ang ibang mga babae tungkol sa kanyang nakaraang paaralan. Kaya napilitan si Ruru na mag-imbento kaagad ng pabalat na kwento. Nagsabi siya ng halatang kasinungalingan tungkol sa pagkamatay ng pareho niyang magulang bago pa siya isilang. Nang ituro ni Haro ang kanyang pagkakamali, agad niyang binuumuli ang kanyang kwento, na pinagmukha niyang iniwan siya noong bata pa at napilitang dumanas ng hirap. Sa kanyang pagtataka, lahat, kasama si Menes, ay naniwala sa kwento. Humingi sila ng tawad sa hirap na kanyang pinagdaanan at siniguro sa kanya na malugod siyang tinatanggap na makasama nila kailanman niya gusto. Inaanyayahan nila siya sa isang piyesta ng paputok pagkatapos ng klase, at sumang-ayon si Ruru na sumama sa kanila, dahil matagal na niyang inaasahan ang kaganapan. Papunta sa piyesta, nagtanong ang iba pang babae tungkol kay Ruru, at isinalaysay ni Haro sa kanila ang nangyari kaninang umaga. Pagkatapos ay labis nila siyang kinutya, tinawag siyang walang silbi, na nagbigay kay Ruru ng kaunting panloob na kagalakan. Samantala, habang lumilipad ang bruha, nakakita siya ng isang malungkot na multo ng paputok, kaya nagpasya siyang bigyan din ito ng hiling. Sa pista, matapos maglakad-lakad ng matagal, nagsimulang sumakit ang mga paa ni Ruru. Napagtanto niya noon na ang pagiging tao ay maaaring mas mahirap kaysa sa kanyang inakala. Napansin ni Haro ang mga pasa na lumilitaw sa kanyang mga paa, kaya kumuha siya ng benda at inilagay ang mga ito sa kanyang mga paa. Habang nilalagay niya ang mga benda, tinanong niya ito tungkol kay Ruru, sinusubukang alamin kung ano talaga ang iniisip siya. Hindi niya alam na siya ang kinakausap niya. Ipinaliwanag ni Haro na siya ang kanyang nakakainis na multo, na labis niyang kinagiliwan. Sinabi niya rito kung paano niya ito hindi sinasadyang nasaktan patungo sa eskwelahan, at kung paano niya rin gustong bumawi rito sa pamamagitan ng pagbili ng paborito nitong inumin. Nang marinig siyang magsalita tungkol sa kanya sa ganoong paraan, labis na nasasabik si Ruru dahil napagtanto niyang baka masyado siyang naging mahigpit dito. Bigla, lumitaw mula sa kung saan ang phantom ng paputok mula kanina at nagsimulang guluhin ang buong lugar, na naging sanhi ng takot sa mga tao. Sinubukan ni Minase gamitin ang kanyang kakayahan upang sirain ito, ngunit pinigilan siya ng iba, na nagsasaad na sisabog lamang ito, na makakasakit sa daan-daang tao sa proseso. Sinusubukan itong kainin ni Reyna, ngunit pinipigilan siya ni Mai, sinasabing magdudulot ito kalaunan ng matinding pananakit ng tiyan, dahil sisabog ito sa kanyang tiyan. Sinusubukan niyang atakihin ang multo mismo, ngunit madali nitong naiiwasan ang kanyang atake sa kalamangan nito sa ere. Sinusubukan din itong pababain ni Kurume, ngunit ang mga teddy ay tila hindi kilala sa paglipad. Pagdating ni Haro, nagpasya siyang subukang selyuhan ito, ngunit hinawakan siya ng multo at dinala sa langit habang papalapit sa pagsabog. Hinarap naman ni Ruru ang mangkukulam, na nagbunyag na ang tanging paraan upang mapigilan ang mapanirang multo ay alisin ang kwintas na ibinigay niya rito. Dahil wala nang pagpipilian, ibinunyag ni Ruru ang kanyang tunay na pagkatao sa mga babae, kaya bumalik siya sa kanyang normal na anyo, na ikinagulat nila. Naabutan niya ang multo at sinubukang tanggalin ang kwintas, ngunit hindi niya ito nagawa. Desperada, kinumbinsi niya ang multo na palayain si Haro, at siya na lamang ang kunin kapalit nito. Sa kabila ng pagtutol ni Haro, sumang-ayon ang multo. Dinala nito si Ruru sa kalangitan habang ito ay sumasabog. Habang labis na umiiyak si Haro, iniisip na nawala ang kanyang nag-iisang tunay na kasama, biglang nagpakita si Ruru sa tabi niya at nagsimulang tuksuhin siya tungkol doon. Pagkatapos ay inayos nilang dalawa ang kanilang mga alitan habang tinatamasa ang natitirang bahagi ng pista. Ilang araw na ang nakalipas, nag-enjoy ang grupo sa isang kainan sa isang restaurant, at gaya ng dati, kumain si Reyna na parang huli na niyang pagkain. Nang subukan niyang humingi ng paumanhin, ipinaalala ng grupo na nakuha niya ang gantimpala at ayos lang na magpakasaya sa gastos paminsan-minsan. Iyon ay nang marinig nila ang mga pasaway na bata sa restaurant na nag-iingay, kaya, tulad ng mga matatanda, nagbalik tanaw sila. Habang ang ilan sa kanila ay halatang hindi matandaan kung ano ang kanilang kabataan, si Mai naman ay hindi sigurado sa kanya. Kalaunan ng gabing yon, habang tinatapos ni Haro ang paghihinang sa handheld device na kanyang ginagawa, sinubukan niyang hanapin ang driver disc at nakita niya ang kanyang first grade na sanaysay,
kaya binasa niya ito at nagbalik ng mga alaala. Pagkatapos nito, natulog na siya, ngunit ang kinabukasan, paggising niya, bumalik siya sa anyo ng isang cute na batang lalaki. Sa simula, sinukat niya ang maraming damit bago nakakita ng isa na akma sa kanyang laki. Pagkatapos, pumunta siya sa paaralan at sa kanyang klase kasama ang mga estudyanteng kasing laki niya, ngunit walang nakakilala sa kanya. Nalito siya at nakasalubong si Kurumi sa labas, kaya dinala siya nito upang makipagkita sa isang guro para humingi ng tulong. Tiningnan naman ng guro ang listahan ng klase at walang nakitang batang lalaki na nagngangalang Haro sa klase na kanyang sinabi. Habang ginagawa ito, maingat siyang pinagmamasdan ni Kurumi, at nang makita niyang hawak niya ang bag ni Haro, napagtanto niya kung ano ang nangyari, kaya dinala niya siya upang makipagkita sa iba, na nagkumpirma na lumiit si Haro. Doon, sinalubong siya ng napakaraming tanong na ang kanyang utak nahihirapan ay proseso ang mga ito isa-isa. Nang malaman nilang wala siyang matandaan sa kanila, sumingit si Mai upang pakalmeyan siya. Nakita niyang kakatuwang nakatutuwa ito, ngunit pagkatapos ay nagalit sa kanya nang mapagtanto niyang pareho pa rin ang kanyang mga kilos at siya'y isang nerd na mula pa noong bata. Ang iba ay nangakong iimbestigahan ang bagay na ito, kaya sinabihan ni Hameno si Haro na pumunta muna sa kasalukuyan niyang klase. Pagdating niya roon, ipinakilala niya ang sarili, ipinapaliwanag ang kanyang sitwasyon sa lahat. Lahat ng babae ay nahulog sa kanyang karisma, at pinalibutan siya na parang siya ay isang cute na laruan. Nang hapon na yon, pagkatapos ng klase, pumunta sila sa kanyang lugar upang maghanap ng mga pahiwatig sa likod ng kanyang pagbabalik sa dating estado, ngunit wala silang nakita. Mga multo, alam nilang hindi nila may iwan si Haro mag-isa, o mas mabuti pa, kasama si Ruru, inalok ni Mai na patirahin siya, at kahit labag sa loob ay pumayag siya. Pauwi na sila, dumaan siya sa tindahan para bilhan siya ng damit, at ang dami niyang napiling libro at matatamis. Habang papauwi, hirap siya sa dami ng pinamili nila, at nagbigay si Haro ng masasakit na komento. Parang hindi pa sapat yun, pagpasok niya at nakita ang kalat ng kwarto niya, pinagalitan niya siya dahil dito. Sa pagtatapos ng araw, inayos niya ang lugar at hiniling na sana siya na lang ang lumipat sa bahay nito. Sa paglipas ng mga araw, nagpapatuloy si Mai sa kanyang pang-araw-araw na gawain, at naaapektuhan na siya ng stress. Naaawa ang kanyang mga kaibigan sa kanya, nakikita kung paano pagod na pagod siya sa lahat ng aspeto ng buhay dahil sa pagsisikap na alagaan si Haro. Kahit si Mai ay humihingi ng tulong kay Hameno, pero ang guro, na sobrang hirap upang makapagbigay ng child support, ay nag-iimbento ng dahilan. Nakita ni Haro ang pagkabahala ng mga babae para kay Mai, at napagtanto niyang siya ay pasanin, at nakakaramdam siya ng sama ng loob tungkol dito. Ilang oras pagkatapos ng paaralan, habang pauwi, nakita niya ang isang batang naglalaro kasama ang kanyang mga magulang sa parke. Nang someone siyang, pagkatapos kumain at mag-refresh, habang naghahanda sina Haro at Mai na matulog, nag-alok si Haro na magtrabaho, pero tinanggihan siya ni Mai, sinasabi sa kanya na walang mag-eempleyo sa batang kasing edad niya. Para siyang nagmamalasakit sa kanya tulad ng isang ate, at nahihiya siya pero nasanay na. Kapag matutulog na siya, natatakot siya sa mga alingaw-ngaw ng kulog, kaya tinatapik siya ni Mai at nag-aalok na suportahan siya, dahil palagi niyang sarilinin ang mga bagay-bagay. Nang marinig ito, ibinunyag ni Haro na lagi siyang nag-iisa dahil ang kanyang ama ay laging naglalakbay at iniwan ng kanyang ina ang kanilang pamilya mula sa murang edad. Naiintindihan siya ni Mai, at sinabi niya rito kung paano niya naging kasama lamang ang kanyang ina sa isang punto, at ang matanda ay labis na kahawig sa kanya. Sa kagustuhang pasayahin ang loob ni Haro, inalok ni Mai na isama siya sa parke para maglaro kinabukasan. Kiniliti niya si Haro, at pumayag ito. Kinabukasan pagkatapos ng trabaho, naglalaro siya kasama nito sa parke, at habang ginagawa ito, ang kanyang katawan ay umabot sa kanyang hangganan. Pagkatapos magsaya ng ilang sandali, sinabi ni Haro na gusto niyang manatili sa lugar nito. Bigla na lang, isang multo ng buhangin ang nagpakita sa parke, at nang tangkain ni Mai na paalisin ito, nawalan siya ng malay dahil sa pagod. Nag-aalala, tumakbo si Haro palapit sa kanya, hindi pinansin ang payo nitong umalis, ngunit tinaboy siya ng Sandman. Napuno siya ng pagkadismaya sa kawalan ng kapangyarihan, at habang pinapanood niya ang Sandman na tangkaing saktan si Mai, taos pusong ninais ni Haro na hindi na sana siya isang pasaway.
Sa sandaling yun, bumalik siya sa dating sarili, at ang pagbabago ay nagpunit sa kanyang damit na parang si Hulk Hogan. Pagkatapos ay si Haro, pinapatawag si Thulo na winawaksi ang Sandman na parang ginamit na tissue. Nagmadali siya kay Mai, at nagulantang si Mai nang makita niyang mas maskulado pa ito kaysa kay Prime Jason Statham. Nang gabing yun sa kanyang lugar, napagtanto ni Mai na nawala ang lahat ng alaala ni Haro sa mga ginawa niya noong kasama niya ito, at nalungkot siya dahil hindi nila malalaman kung bakit ito nagbalik sa dati. Inilabas ni Haro ang sulat niya noong bata pa siya, at iniwan niya yun para asikasuhin ng iba. Dinampot ni Mai yun, at habang binabasa, nalaman niyang ito ay isang sanaysay na inimbento niya tungkol sa masayang paglalaro kasama ang kanyang mga magulang sa parke. Gayong sa totoo lang, nakita lang niya itong nangyari sa iba. Labis siyang naaawa sa kanya matapos malaman yun, ngunit pagkatapos ay pumunta sa sumama sa iba sa silid kainan, na tinutokso si Haro tungkol sa pagnanais nitong sana'y mas bata pa siya. Lumipas ang panahon, at minsan sa paaralan, nakipaglaban ang grupo ni Mai sa ilang multo sa larangan, at sa tulong ng kanilang pagtutulungan, madali nilang napabagsak at tinatakan ang mga ito. Pinalakpakan sila ng lahat at karamihan ay nagbunyi para sa sinabi ni Mina. Maya-maya sa kantina, habang sinusuri nila ang kanilang mga grado, sa pagkakita na sila ang may pinakamataas na punto sa pangangaso ng multo, ipinapaalala ni Mai sa kanila na malapit na ang bakasyon sa tag-araw, at sila ay nagbunyi, alam na pupunta sila sa dalampasigan para sa kampo. Kahit si Reyna ay nagsabi na pinayagan siya ng kanyang mga magulang na sumama sa kanila, at natutuwa sila na binibigyan siya ng malapit na pansin ng kanyang mga magulang. Si Mina, na nagbibigay pansin, atensyon sa handheld na ibinigay ni Haro sa kanya kanina, sinabi sa kanila na ito ay isang communication device na ginagamit upang ma-access ang mga server ng Alyashaki. Bago pa niya maipagpatuloy ang paksa, tinawag siya ng kanyang mga junior at humingi ng litrato, at nahirapan siyang panatilihing seryoso ang kanyang mukha habang ginagawa ito. Pagkaalis nila, nagreklamo si Mina tungkol sa kung paano siya walang pahinga mula sa mga estudyante at nakatanggap ng maraming liham mula sa kanila. Si Haru naman, napansin na may ilang tao ang nahihirapan dahil sa tagumpay, at nais niyang sana ay siya ang nasa posisyon ni Mina. Matapos ang oras ng klase, habang umuuwi ang tatlong estudyante mula sa ibang eskwelahan, pinag-usapan nila kung paano may isang multo kamakailan ang dumating sa kanilang lugar at umaatake. Mga tao, noon din, namataan nila ang isang kainahinalang babae na papalapit sa kanila at napagpasyahan nilang ito ang multo na kanilang pinag-uusapan, kaya sinugod nila ito gamit ang kanilang mga espesyal na kapangyarihan, ngunit tinalo niya sila at iniwan silang walang malay. Kinabukasan sa klase, ibinalita ni Hameno sa mga estudyante ang insidente. Sinasabi sa kanila na ang multo na sumalakay sa mga lalaki ay nagngangalang Enigma. Ibinahagi niya na hindi nila alam ang pinagmulan ni Enigma, ngunit lahat ng kanyang biktima ay ninanakaw ang kanilang mga espesyal na kakayahan. Binalaan sila ni Hameno na maging maingat, laging gumalaw ng nakagrupo, at kung sakaling makasalubong nila si Enigma, dapat silang tumakas. Nang hapong yun, pagkatapos ng klase, nag-aalala si Haro at ang kanyang grupo tungkol kay Enigma. Dahil wala ng kontrol sa sitwasyon ang Alyashaki at ang Phantom Agency. Bigla silang nakarinig ng sigaw, kaya sinabi ni Mai at Mina na dali-daling pumunta sa parke. Bago sumama sa kanila, sinabihan ni Haro si Kurom na manatili kay Reyna. Pagdating doon, nakita nila si Enigma na nakikipaglaban sa huling Beach Angel Girl. Habang sinusubukan ng dalaga na bigyan sila ng babala tungkol kay Enigma, nag-teleport si Enigma at hinalikan siya. Kinuha ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng bibig. Mabilis na lumundag si Mai upang lumaban, at sa sandaling subukan ni Enigma na atakihin sila, nagpaputok si Mina ng atake sa kanya. Mabilis na ipinatawag ni Haro si Thulo, na nagbuhos ng alon ng tubig kay Enigma, at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang libro upang bukluden siya. Nang hindi binibigyan sila ng panahon upang magdiwang, kumukupas ang kanyang larawan mula sa libro. Itinuturing ito ni Ruru na tagumpay, ngunit si Haro ay hindi mapakali tungkol dito. Ang mga Beach Angel na babae ay dinala sa Alyashaki Hospital para suriin, ngunit hindi na bumalik ang kanilang mga kapangyarihan sa kanila. Naging maingat si Haro at ang iba pa, ngunit pagkalipas ng maraming araw, at wala silang narinig na balita tungkol kay Enigma, nagpasya silang mag-enjoy sa kanilang summer break. Sa panahong yun, nakatanggap si Haro ng sorpresang tawag mula sa kanyang ina na humihiling na magkita sila.
kaya pumunta siya sa parke upang makita ito. Sinubukan niyang lumapit dito, ngunit naging malamig at mailap si Haro, at pagkatapos ay tinanong niya ito kung bakit bigla itong gustong bumalik. Sa kanyang buhay, sinasabi ng babae sa kanya kung paano niya palaging iniisip ito at gustong magpalipas ng oras kasama siya, ngunit hindi siya naniniwala. Nang makita niyang hindi siya gusto, umalis siya, ngunit pagkatapos ay isang alaala ng kanyang pag-alis ang kumislap sa kanyang isipan, kaya nagbago siya ng isip at tinawag siya bago tumakbo upang salubungin. Doon, pinatawad niya ito sa pag-iwan sa kanya, at umiyak ito. Dahil doon, nagkaayos sila, at nakatira siya sa kanya tulad ng dati. Sa paglipas ng mga araw, nagsimula silang magkaroon muli ng ugnayan, ngunit pakiramdam ni Ruro ay kakaiba tungkol dito at iminungkahi pa nga na multo ang nanay ni Haro, ngunit tinanggihan ito ni Haro, dahil naaalala nito ang kanyang mga nakaraang alaala. Pagkalipas ng halos 1 linggo, galit ang kanyang mga tauhan sa kanya dahil nagpapahinga at lumalaban sa mga multo, ngunit pagkatapos ay dumating si Ruro at ibinalita sa kanila kung paano niya ginugol ang kanyang oras kasama ang kanyang ina. Sa sandaling yun, nakita ng mga babae si Haro at ang kanyang ina na papalabas ng isang shopping mall. Habang pinupuri ng iba ang ina ni Haro sa ganda nito, nararamdaman ni Menes ang isang kakaibang aura mula rito, kaya't sinabi niya ito sa mga babae. Dahil iba ang aura sa aura ng multo, iminungkahi ni May na konte kanila si Himeno bago bisitahin si Haro. Ilang oras pagkaraan, dumalaw sila sa bahay ni Haro, at malugod silang sinalubong ng kanyang ina. Habang naghahapunan, nakipagkaibigan siya sa kanilang lahat at pagkatapos ay tinanong si Haro kung sino sa kanila ang gusto niya. Ang bata ay natigilan sa takot, at habang sinusubukan niyang lusutan ang sitwasyon. Ito, na mula ang mga dalaga, inaalala ang matatamis na sandaling pinagsamahan nila kasama niya. Nakita ni Mai ang isang identity card sa bulsa ng nanay ni Haro, at naalala niyang nag-message siya kay Himeno, kaya lumabas siya para kausapin ito. Inihayag ni Himeno na linggo nang nawawala ang nanay ni Haro, at ang taong kasama nila ay malamang hindi ito kundi isang multo. Pinagkabit-kabit ni Mai ang mga detalye at napagtantong malamang nakuha ni Enigma si nanay ni Haro bago pa man kunin si Haro. Nang lumingon si Mai, nakita niya si Enigma na nakatayo sa likuran niya, at sinuntok siya ni Enigma at sinubukan siyang pigilan. Dumating si Haro at ang iba pa, at nalaman nila ang katotohanan, kaya sinugod siya ng mga dalaga, ngunit hinablat ni Enigma si Haro at binigyan siya ng isang halik. Inaalis ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos nyon, iniwan niya ang nanay ni Haro at sinabi sa mga babae na gagamitin niya ang kapangyarihan nito sa mabuting paraan. Pagkatapos nyon, lumipad siya bago naglaho. Habang ang iba ay nagmamadali patungo sa pamilyang nawala ng malay at sinubukang dalhin sila sa ospital, nakita ni Mai si Ruro na bumagsak at nagtaka kung naabot na rin siya ni Enigma. Ilang araw pagkatapos nyon, sa Alyashiki Hospital, nalaman nila na hindi magising ang nanay ni Haro, at ito ay resulta ng pagkontrol ni Enigma sa kanyang isip at alaala. Habang nagtataka sila kung gagaling siya kapag napigilan si Enigma, inalok ng nurse na sabihin sa kanila ang anumang malaman niya tungkol sa kondisyon. Habang papalabas ng ospital, nalaman nila na inatake ni Enigma ang ilang tao. Kamakailan, at nalulungkot sila para kay Haro, nakakabalik lang sa kanyang ina. Pinapanood nila siyang magpanggap na malakas sa kabila ng pagkawala ng kanyang kapangyarihan at umaasa silang may magagawa sila para pasayahin siya. Paglabas ni Haro, may nakabanggaan siyang isang lalaki at ipinakilala nito ang sarili bilang stepfather ni Haro. Sandali silang nag-usap sa labas ni Haro at isinaysay kung paano titig na titig ang ina ni Haro sa isang partikular na libro, kaya ibinigay niya ito kay Haro, at nang buksan ito ni Haro, nakita niya ang litrato ng kanyang ina. Bago umalis, sinabi ng matanda kay Haro na palaging gustong makita siya ng kanyang ina, ngunit puno ito ng pagkakonsensya. Bumalik si Haro sa kanyang mga kaibigan, at nang tiyakin niya sa kanila na ayos lang siya, dinakip siya ni Mai at kinantsawan bago sabihing umuwi na sila para salubungin si Ruro. Pagdating sa bahay, nagulat sila nang kumilos si Ruro ng kakatwa at mahiyain, at napansin nilang kumikilos ito na parang si Haro. Kaya nagtataka ang mga babae kung naapektuhan siya nang kinuha ni Enigma ang mga kakayahan ni Haro. Habang nahihirapan si Ruro sa paghahanda ng barley tea para sa kanila, sinubukan ni Menes hanapin si Enigma, ngunit hindi siya umuunlad dito. Matapos tanungin ng kanyang kumpanya,
Bumalik siya sa bahay ni Haro at sinigawan siya para ayusin ang communication device. Sinabi ni Manay sa kanya na plano niyang gamitin ito para pasukin ang Eliashaki at subaybayan ang mga galaw ni Enigma. Pagkatapos ay sinabi ni Haro sa kanya na siya ay sinubukan na ngunit tila hindi niya ito maayos, ngunit pagkatapos ay iminungkahi ni Kurumi na subukan ito ni Albrecht dahil minsan nang naayos ng oso ang computer ng kanyang tatay. Tumutol si Haro, ngunit nang ipakita nila ito kay Albrecht, pumasok sa zone ng Teddy at madaling naayos ang kagamitan sa komunikasyon at nahack ang server, na nagpatunaw sa bawat ego ni Haro bilang isang nerd. Habang binabasa ni Manes ang mga file, nalaman nila na ang Enigma ay isang artipisyal na pinahusay na phantom, na nilikha ng Eliashaki matapos nilang saliksikin ang mga espesyal na kakayahan ng mga estudyante. Ang kumpanya ay gumagawa ng mga graph ng genetic material ng tao sa nahuling mga phantom, pinapahusay ang mga phantom upang magamit ang mga ito para sa mga espesyal na kaso tulad ng murang paggawa, pagpapadala sa militar, at bilang mga sundalong nilikha ng tao at mga pinag-eksperimentuhan sa parmasyutiko. Habang isinasagawa ng kumpanya ang gayong mga eksperimento, labis na lumakas si Enigma at naghimagsik siya. Kasalukuyan, patungo si Enigma sa Eliashaki Research Hospital upang maghanap ng impormasyon, kaya nagmadali sila doon at nakita ang kaguluhang nangyayari habang sinusubukan ng mga gwardya na labanan siya. Nag-alok noon si Haro na siya na lang ang pupunta, ngunit hindi sumang-ayon ang mga babae, at habang sinasaway nila siya, dumaan si Hameno at sinundo sila. Habang patungo sila sa pasilidad, ibinunyag ni Hameno na ngayong nasa Enigma na ang kakayahan ni Haro sa pagpapatawag, gusto niya ang impormasyon tungkol sa ibang mga multo para mapatawag niya ang mga ito at gamitin para duminahin ang sangkatauhan. Pagdating nila sa ospital, sinabihan ng mga babae si Haro na huwag ipagsapalaran ang kanyang buhay sa pagharap kay Enigma, kundi maniwala sa kanila. Nagsimula si Enigma sa pagbunganga tulad ng isang karaniwang kontrabida kung paano, kahit na nilikha siya ng mga tao, nalampasan na niya ang mga tao at ang mga multo. Pagkatapos ay sinubukan ng mga babae na pahintuin siya sa pamamagitan ng paghamon, ngunit madali niyang pinawalang bisa ang kanilang mga kapangyarihan at naihawi sila na tila mga manika. Nang bukas na ipahayag ni Enigma na kukunin niya ang kanilang mga kapangyarihan, sumugod si Haro sa kanya, ngunit iniwasan niya ito at nagbago ng anyo bilang kanyang ina, sinabing tatalunin niya ito sa ganoong anyo. Nagsimula siya sa paglikha ng isang letigo at sinubukang paluin siya. Ngunit nang makita niya si Ruru na lumilipad upang saluhin ang pinsala, tumalon si Haro upang protektahan siya. At siya'y pinapalo. Nang makita ni Hameno na wala na silang pagpipilian, sinabi niya kay Haro na si Ruru ay isang multo na isinilang mula sa pagpapakita ng kanyang pinipigilan at malayang espiritu. Pagkatapos malaman ito, lumapit si Enigma para agawin si Ruru, ngunit pinigilan siya ni Mai sa pamamagitan ng pagsalubong sa kanya ng kamao. Sinabi naman ni Hameno kay Haro na ilipat ang kakayahang nakaimbak kay Ruru sa kanya sa pamamagitan ng paghalik dito. Naguluhan sina Haro at Ruru, ngunit pagkatapos ay sinigawan sila ng mga babae na gawin yon. Nang makita na kapos na sila sa oras, naghalikan ang dalawa, ngunit pagkatapos ay ibinato ni Enigma ang kanyang letigong dekuryente sa kanila. Sa gulat niya, lumabas si Haro na walang gallows habang umiilaw, na may aura. Agad siyang sumusulat ng mga spell ng pagtawag, at ginawa rin niya ang pareho upang tumawag ng mga multo. Habang ipinagmamalaki niya na mayroon siyang kaparehong kakayahan sa kanya, itinama siya ni Haro sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanya na ang mga tao, hindi tulad ng mga multo, ay may puwang para lumago. Dahil doon, tinawag niya sina Thulo at Marchoses. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang nagliliyab na bersyon ng mga multo. Habang madaling ginagapi ng kanyang mga multo ang mga Enigma sa isang bagsak lang, pagkatapos ay inutusan ni Haro ang mga babae na sumama sa pakikipaglaban kay Enigma. Nang makita ito, sinubukan ni Enigma ang kanyang makakaya upang lumaban sa kanila, ngunit napangibabawan nila siya, at ginawa siyang kristal ni Haro. Habang siya ay nagiging sa anyong kristal, sinabi niya kay Haro na nasiyahan siya sa panahong kasama niya ito, at sinabi rin niya ang pareho dito. Pagkatapos yun, inalis ni Mai ang mga kristal, at sinabi niya sa kanila na kailangan nilang ipakita sa mga multo na hindi naman masama ang mga tao. Sumang-ayon silang lahat sa kanya, at bumalik si Ruru para yakapin si Haro, ipinapakitang bumalik na siya sa dati. Kalaunan, nang malaman nilang nagising na ang nanay ni Haro, pinuntahan siya ni Haro, at humagulgol ito nang makita ang kanyang anak na lumaki na.
Inabot niya rito ang photo album, at sinabi nito sa kanya na iyon ang unang aklat na minahal niya. Nagbalik alaala ito, at nagsimulang umiyak si Haro habang nagkukumpisal na nami-miss niya ito. Pinakinggan sila ng kanyang grupo mula sa pinto, at natuwa si Mai. Si Haro ay sa wakas muling nakasama ang kanyang ina. Mabilis lumipas ang oras, at ang mga taong ninakawan ng espesyal na kakayahan ay bumalik sa normal. Naging medyo popular si Haro, ngunit hindi ito gusto ng kanyang grupo. Gayunpaman, nakakahanap sila ng oras para magkasama, at pumupunta sila sa mga misyon gaya ng dati. Kung natapos mo ang buong recap na ito, isulat ang sweet plot sa mga komento. Huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe para sa mas marami pang anime recap na tulad nito. Kapayapaan!